Oh, nakita mo ng pinasa kong. I want to hire a private investigator for this. ASAP, ipadala niyo sa hospital ko doon. At ipahanap ang mga sample na ginamit ng batang nagngangalang Kyla Abarcas. I want to prove something. Calm down, bro. Bakit ba kasi? Because I think the child is mine. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang sabi nila, hindi raw patas ang mundo kung kailan ka kasi nagsisipag sa trabaho mo. Tsaka naman bibigyan ng maraming problema na kung minsan ay ginugusto mo na ring takasan. Hindi nga ba patas ang mundo? O baka naman ang mismong tao nang may problema? Magkita na lang tayo bukas, Laika. Paalam pa ng mga katrabaho niya na masaya niyang nginitian bago siya tumalikod at bumuntong hininga. Masaya naman si Laika sa trabaho niya bilang nurse aide sa isang malaking ospital sa syudad. Kahit na medyo mahirap ng konti ang trabaho niya at kung minsan naman ay nadidrain na siya sa sobrang pagod sa shift niya, mas pinipili niya na lang na magpatuloy kaysa sa magreklamo. Marami siyang pangarap sa buhay at kasama na sa mga pangarap niyang iyon ang bumuo ng sariling pamilya kasama ng nobyo niyang si Rex. Isang ngiting gumuhit sa labi niya nang muli niyang maalala ang pangako sa kanya ni Rex na kamakailan lang. Ni minsan ay hindi niya iniisip na aabot siya sa puntong ito ng buhay niya na magsasettle siya kasamang lalaking mahal niya. Palibhasa kasi, palaging biktima ng pag-ibig noon. O hindi naman kaya ay, palaging tutok sa trabaho kaya naman, hindi niya magawang tutukan ng sariling kaligayahan. Uwi ka na, Laika? Tanong ng isang katrabaho na nakasalubong niya. Oo, kita na lang tayo sa shift bukas. Sagot niya bago kumaway at nagpatuloy sa paglalakad palayo sa lugar na iyon. Tapos na si Laika sa shift niya, kaya tutungo na siya sa kung saan nandun ang nobyo niya sa mga oras na iyon. Umuwi siyang mag-isa dahil hindi sila magkapareho ng shift ng boyfriend niyang si Rex na nagtatrabaho bilang nurse naman sa kabilang departamento. Nakasanayan niya na lang na magpaalam kay Rex bago siya umuwi at nang sa ganun ay hindi na nila pag-awayan pang tungkol sa bagay na iyon. Medyo may pagkasaltik ang boyfriend niya, lalo na kung pagod ito kaya naman ayaw niya nang madagdagan ng inis nito ng dahil lang sa maliit na pagtatalong iyon. Nagtanong si Laika sa front desk ng hospital bago nagtungo sa kinaroroonan nito. Tutungo siya sa nasabing room na sinabi ng nasa front desk kaya lang. Bago siya nakarating sa kwartong dapat puntahan ay nakarinig siya ng nag-uusap sa walang masyadong katao-taong hallway ng hospital. Magdadalawang taon na siyang nurse aide doon. Alam niyang sa bandang iyon ang pinakatahimik sa buong building. Balak niyang baliwalain sana iyon. Ngunit nang maulinagan niyang familiar na boses, agad siyang natigilan sa kinatatayuan niya. Hindi siya pwedeng magkamali. Boses iyon ni Rex na animong may kausap sa mahinang tinig sa parting iyon. Paano na tayo ngayon, Rex? Paano na ako? Ganito na lang ba tayo parati? Anin ang boses ng babae. Namilog ang mata ni Laika nang marinig ang pangalan ni Rex. Maghintay pa tayo ng kahit konti. Alam mo naman na, nakikitira ako sa GF ko para makatipid. Para rin naman sa atin iyon. Nag-iipon ako para sa atin, babe. Sagot ni Rex sa malambing na tono. Parang itinulos sa kinatatayuan niya si Laika sa narinig. Hindi siya makagalaw sa gulat. Pareho silang may trabaho ni Rex. Pero hindi niya ito pinapagastos sa pangangailangan nila sa bahay dahil alam niya at pinangako nito na may pinag-iipunan nito. Iniisip niyang nag-iipon nito para sa future nila. Pero seste, nag-iipon pala ito para sa ibang babae. Talaga? Anin ang babae na may himig pa ng lambing. Sinilip niyang dalawa habang nagtatago siya sa may pader. Nakita niya kung papaano niyakap ng boyfriend niya ang babae. Oo, babe. Sagot ng boyfriend niya. Kapag malaki ng ipon mo, hiwalayin mo agad siya, ha? Alam mo naman na, hindi talaga kayo bagay nun. Kung bakit pa kasi mumatol ka pa dun, medyo lost siyang na iyon. Baka nga nakailang lalaki na yun bago kanya nakilala. Nakakahiya. Ani pa ng babae na ikinakuyom ng kamao ni Laika. Sure, babe. Napilitan lang ako doon. Alam mo naman ako, ikaw lang talaga.
Tapos kinikiliti pa ni Rex ang babae na agad naman humagikik. Tamang mga narinig at nakita ni Laika para lumabas at magpakita sa dalawa. Tiimbagang na lumapit siya sa mga ito. Kita niya kung papaano nanlaki ang mga mata ni Rex at ng babae nang sumulpot siya. Ngumiti siya sa mga ito pero medyo sarcastic. Mabilis na lumipad ang palad niya sa pisngi ni Rex nang siya naman ang bumaling sa lalaki. Ngayon, tanggalin mo ng mga gamit mo sa tinitirhan ko. Nakakahiya naman na ako pang gagawin mong paraan para makaipon para sa future niyo. Aniya't nakangiting bumaling sa babae ng ex-boyfriend niya. Kita niya kung papaano napayuko ang babae. Ang kapal ng mukha nitong manlait sa kanya kanina. Tapos ngayon halos ayaw siyang tingnan. Sana makapag-ipon kayo para sa future niyo. Aniya sa babae pagkatapos ay eritado at mabigat ang pakiramdam niya na umalis sa harapan ng dalawa. Wala siyang masyadong kaibigan. As in loner talaga siya. Ang saya-saya niya noong dumating si Rex sa buhay niya. Iniisip niyang sa wakas, hindi na siya mag-iisa. Umabot pa nga sila ng 1 taon sa relasyong iyon. Para sa kanya, napakalaking achievement na nun sa relasyon nila. Si Rex ang nakikita niyang pakasalan niya balang araw. Sa loob ng 1 taon na iyon, umikot dito ang buong mundo niya. Hindi naman siya nagkulang sa lahat ng ipinapakita niya. Binigay niyang lahat-lahat sa lalaki. Pero ngayong nangyari ito, napapatanong siya sa sarili kung may mali nga ba sa kanya. Hindi siya nakatulog dahil sa nangyaring iyon. Isang bagay lang iniisip niya upang matakasan ang sakit na nararamdaman. Mag-resign sa trabaho kinabukasan. Sayang talaga. Ang tagal mo na dito. Komento ng katrabaho niya doon sa ospital. Napangiti na lang siya ng tipid dito. Ganun talaga, walang forever eh. Sagot niya ng malalang nangyari nung gabing iyon. Parang iyong relasyon nila ni Rex. Akala niya rin magtatagal. Hanggang dito lang pala. Na-approvean ang resignation niya at ngayon magiging job hunter na naman siya. Wala na siyang feelings na i-consider ngayon. Lalabas siya ng bahay at magwawalwal siya. Wala siyang pakialam kung abutin man ng umaga. Walang boyfriend na bubunganga sa kanya dahil hindi siya nakapagluto at hindi ito naasikaso. Gagawin niya yung lahat ng gusto niya. Masakit sa dibdib pero kakayanin. Suot niya ay isang maikling dress. Makapal ang lipstick na dati, di niya ginagawa. Dati lip gloss lang okay na. Pulbo lang, okay na. Bahay at trabaho lang ang routine niya. Halos hindi niya na na-enjoy ang buhay dalaga niya dahil may tao siyang iniingatan. To the point na nakalimutan niya ng ingatan din ang sarili. Tapos yung taong iningatan niya, hindi naman siya pinahalagahan. Nakailang shots na siya, medyo hilo na, at nagagawa niya na rin na magtungo sa dance floor para sumayaw sa labis na kalasingan. Woo! Sigaw niya habang nagwawala sa gitna ng dance floor. Lahat ng dance steps na hindi niya nasayaw dati, sinayaw niya ngayon. Gumiling, nag-twerk, at kung ano-ano pa. Hanggang sa may sumayaw mula sa likuran niya. Dumikit ang katawan nito sa likod niya at humawak ang malaki nitong kamay sa bewang niya. Kakaibang paraan ng hawak nito. Napapikit siya dala ng sensasyon ng hawak nito. Gumiling siya at narinig niyang mahinang mura nito at ungol. Mas dumikit pang katawan nito sa katawan kaya't naramdaman niyang matigas na bagay na bumubunggus sa pang-upo niya. Wanna go somewhere? Anito sa garagal na boses. Amoy niyang alak sa hininga nito. Amoy ng alak na pinaghalong mint. Ang dating na nakapagpainit ng pakiramdam niya. Humarap siya dito at tumingala sa matangkad na lalaki. Kahit sa gitna ng kakaunting ilaw na tumatama rito. Mababanaag pa rin ang matangos na ilong, perpektong hubog ng panga, nakakatunaw na titig. Bakit ba siya nilalapitan ng ganitong kagwapong lalaki? Kung ikukumpara kay Rex, may ibubugang isang to pagdating sa mukha. Natawa siya sa sarili. Bakit si Rex na naman ang naisip niya? Gusto niya na itong kalimutan pagkatapos ay maisip na naman ito. At sa ganitong sitwasyon pa talaga ha? At saka, yung swerte na ang lumapit sa kanya. Hindi niya na lang inasahan na ganito kagwapo ang lalapit sa kanya. Yeah, sure. Masoy yung sambit niya dito. Kahit medyo hilunay, naaninag pa rin ang babaeng sumasayaw sa gilid. Kakaibang ganda ng babae. The way she sway her hips
And to work like that. Kung ano-ano na agad ang senaryo na umusbos sa isipan niya. Kanina niya pa ito pinagmamasdan mula sa bar counter. Nang mapansin niyang may akmang lalapit sa babae ay agad siyang kumilos upang di maunahan. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit bigla siyang maalarma. At agad na lang na binakura ng babae. Hanggang sa namalaya niya na lang. Dinala niya na ito sa opisina niya. He's kissing her this time. That was mind-blowing even though napapansin niyang hindi ito ganong marunong. Samantalang kinain na ng alkohol ang sistema niya, isang bagay lang ang gusto niyang gawin. Gusto niya itong makuha at maangkin. Hindi mapigilan ni Laika. Ang umalpas na ungol nang angkinin siya ng lalaki. Hindi niya na makontrol ang sarili. Bagay na hindi niya naranasan sa ex niya. Nairita siya sa sarili nang di inaasahang sumagi naman iyon sa isipan niya. Nakatulog agad sila sa pagod matapos ang lahat. Mga bandang 12 midnight nang magising si Laika at napagtanto ang mga nangyari sa kanila ng lalaking hindi niya kilala. Oh my gosh! Mahina niyang bulalas. Nagwapa pala talaga nilang magsiksikan sa couch. Nakapaikot sa kanyang braso ng lalaki, kaya dahan-dahan niya iyong inalis. Sinisikap niyang huwag itong magising. At nang makaalis siya sa yakap nito, sa kanya ito napagmasdan. Hindi nga siya nagkakamali. Sobrang gwapo nga nito. Parang hindi niya lubos sa kalaing, pumatol talaga ito sa kanya. Wala nang babae kinabukasan ng magising si Sian. Hindi man lang ito nagsabi na aalis na. Hindi man lang nagpakilala. Kahit lumipas ang 2 buwan ay, tila sariwa pa rin sa alaala ng lalaki ang nangyari sa kanila ng babaeng iyon. Madalas ay napapanaginipan niya pa nga. Bumabalik sa panaginip niya ang mainit na tagpo sa kanila ng babae noong gabing iyon. Calm down. Akala mo ba madaling hanapin yung babaeng pinapahanap mo? Di wala kang ang picture o pangalan man lang. Patawa-tawa pang kaibigan ng binata sa kabilang linya. Halos 3 beses siya kung mag-check sa isang araw sa kaibigan niyang may kilalang private investigator. Ano ba kasing nangyari sa'yo? Hindi ka naman ganyan dati. Come on bro. Kailan ka ba nabalo sa isang fling lang? Ginayuma ka ba? Tapos ay humagalpak ito ng tawa. Di ba nasa inyo na naman ang sketch niya? I already give you exact description. Giit niya. That the exact description bro. Sabi mo di ka sure. Parang lang. Kasi nga sabi mo lasing ka. Anito at napabuntong hininga. Kung ako sa'yo, kalimutan mo na lang. Okay, just call me kapag may lead na. Bye. Putol niya sa sasabihin pa ng lalaki. Alam niyang sasabihin nito iyon. Pulit-ulit naman itong sinasabi iyon eh. Nakalimutan niya na lang. Dahawag na siyang mag-abala pang hanapin ang babaeng naka-one night stand niya. Pero kahit sa sarili niya, hindi niya alam kung paano nga iyon kakalimutan gayong. Parati iyong bumabalik sa panaginip niya. Lumipas na lamang ang 6 na taon. Nakasanayan niya ng sagot ng kaibigan. Wala pa rin kaming lead. Pulit-ulit nitong sinasabi sa kanya. Pakiramdam niya. Para siyang baliw na naghahanap ng karayom sa dagat ng mga tao. At di niya maintindihan kung bakit hanggang ngayon, tila minumulto pa rin siya ng nakaraan. I'm so proud of you, Iho. Napayakap ang ama niya sa kanya. Nung ipasa ng ama niya sa kanyang pamamahala sa hospital, hindi niya inaasang magkakaroon sila ng 6 na branch sa 6 na bansa sa ilalim ng kanyang pamamahala. Thank you, Papa. Ngumiti siya sa ama. Bukas na magre-ribbon cutting sila sa mismong hospital building. Karamihan sa branch nila ay nakadestino sa mga city. Sa pagkakataong ito ay magbubukas sila sa isang hindi kalakihang lungsod. Hindi siya maglalagay doon dahil malakas ang kikitain ng hospital. Maglalagay siya doon dahil malapit iyon sa mga mahirap na magsasaka na hindi kayang magpunta sa mas magarang hospital upang magpagamot. Lumaki si Sian sa isang mayamang pamilya ngunit hindi yun naging hadlang upang tulungan niyang mga taong nangangailangan, lalo na ang mga magsasaka na minsan na ring tumulong sa pamilya nila noon. Kahit na ganun ay, ni minsan, hindi naman siya nagawang limitahan ng mga magulang niya sa pagtulong sa kapwa at isa yun sa mga bagay na ipinagmamalaki ng mga magulang niya sa kanya. Tila nagmistulang kawang gawa ang gagawin niya sa lugar na iyon. Tsaka, nagbabakasakali siya sa paraang iyon ay makalimutan niyang babaeng matagal nang gumugulo sa isipan niya. Sumalubong din ang ina niyang bihis na bihis at malapad ang ngiti nang pumasok siya. Abala ito sa kusina kasama ang mga katulong. Ngayon lang siya nakabisita
Ilang araw na rin siyang hindi nakakadalaw sa magulang. Namiss kita, iho. Sasamahan ka namin bukas. Congratulations and we are so proud of you. Malambing na sambit ang ina niya matapos siyang yakapin. Asawa na lang talagang kulang nitong anak natin eh. Kailan ka ba magsasettle down? Kung kailan din na namin kayang habulin ang mga apo namin? Pabirong sabi pa ng ama na tinawanan niya na lang. Inakbayan siya nito tungo sa hapag. Sumama nga ang magulang niya kinabukasan tungo sa nasabing lungsod. Dumating ang mga politiko sa lungsod na sumali sa gagawing grand opening ng hospital, kaya naman marami agad ang tao roon nang magtungo sila. Masaya si Laika sa buhay niya sa probinsya. Mula sa pagiging nurse aide, naging online seller siya ngayon. Matapos ang lahat ng nangyari, napadpad siya sa probinsya ng lola niya. May niiwang lote ang lola niya para sa kanila ng kanyang ina. Noong mamatay ang ina niya, siya na lang naiwang mangangalaga sa maliit na lote na ito. Iyong konting ipon niya noon ay pinambili niya ng materyales upang ipayos ang lumang bahay na nanatiling nakatayo sa maliit na loteng iyon. Maraming oportunidad sa syudad, pero mas pinili niyang mamuhay ng tahimik sa sulok ng probinsyang iyon. Dahil sa isang dahilan. Mama, isang batang babae na nasa edad 5 taong gulang ang lumabas mula sa silid. Kinukusot ang mga mata. Bandang 5 a.m. pa lang at inaasahan niyang magigising ang anak ng mga around 7:30. Yes, tama, may anak siya. Hindi niya inaasahang magbubungang isang gabing pinagsaluhan nila ng lalaking naka one night stand niya after ng breakup nila ng ex niya. Ilang taon na rin ang nagdaan at hindi niya inaasahang mapapalaki niyang mag-isang anak. Matapos siyang malaman na buntis siya ay ang probinsyang ito ang agad na pumasok sa isipan niya. Itong lugar na ito na lamang ang naiwang nagsilbing tahanan niya simula noong naging miserable ang buhay niya sa syudad. Masumaya siya nang dumating ang kanyang anak. Hindi na siya mag-isa simula noon. Nasabi niyang hindi niya na kailangan ng lalaki sa buhay niya. Ang anak niya lang, sapat na. Tutungo sila maya-maya sa sentro upang punta ng pinag-angkatan niya ng mga cosmetics na binibenta niya. Kahit papaano, malaking tulong na iyon sa kanya. Pero may isang trabaho siyang gustong pasukan. Iyon ang magtrabaho sa bago na gawa ng ospital sa sentro ng lungsod. Ngayon ngang opening at sabi ng naging kaibigan niyang, si Malu. Kailangan niyang maagang magpasa ng resume dahil dagsahan ng aplikante sa bagong gawa na ospital. Hindi raw provincial rate ang pasahod. Kaya nga maraming naghabol na taga rito. Dahil maliban sa malapit lang sa pamilya, hindi rin daw putyo-putyo ang hospital na iyon. Ang tahimik at wala masyadong sasakyan, nakali tungo sa munisipyo ay pinuno ng mga tao nang makita niya ang dagat ng taong naroroon at nakaabang agad sa opening ng bagong hospital. Grabe, isang lungsod talagang pinakain nila sa grand opening nila. Sobrang yaman at napakabuti naman talaga ng may-ari ng hospital na iyan. Ayon sa mga usap-usapan malapit sa tindahan ng mga cosmetics, nag-aral pa raw mula sa ibang bansa ang Dr. Jan na chairman na ngayon. Ang balita ko nga, napakagaling daw. Ang swerte naman talaga natin no? Dagdag pa ng isa. Napaangat ang kilay ni Laika sa mga narinig. Parang mas lalo tuloy nag-iba yung kagustuhan niyang makilalang doktor niya iyon. Kaya lang siya nakarinig na nagpakain ng isang napakaraming tao sa grand opening. Mabilis naman talaga kumalat ang balita sa mga lugar na tulad nito, kaya hindi siya nahirapang maglagap ng impormasyon ukol sa ospital. Kaya nga isa siya sa mas naunang nakapagpasa ng resume, lalo pat kaibigan niya si Malu nagtatrabaho rin kay Mayor. Isang pangalan mo na nasa listahan ni Mayor. Excited na balita ni Malu, isang umaga nang tumawag ito. Hindi niya inaasahan na sa dami na nag-apply ay siyang nakakuha ng pwesto. Si Mayor kasing humahawak sa mga taga roon na papasok na aplikante para sa ospital, kaya naman hindi na rin naman siya nagulat pa nang ibalita ito sa kanya ng kaibigan niya. Oh gosh, hindi ba kapaniwalang napatakip siya sa bibig? Ngayon, iiwan mo ng pagbebenta sa online yan? Hindi rin, Malu. Hindi ka uiwan ng maliit na negosyo ko. Itong bumubuhay sa amin sa loob ng 6 na taon. Ngayon pa ba kung kailangan may pampuhunan na ako? Aniyat na pangiti. Hindi rin kasi panghabang buhay ang trabaho niya. Balang araw kailangan niya rin ng may pagkakakitaan na hindi umaasa sa sahod. Nag-umpisang trabaho after 1 week pagkatapos ng grand opening. Bagong lahat ng kagamitan.
Ganadong-ganado ang mga nakapasok sa naturang hospital na maagang pumasok para sa unang araw ng trabaho. May speech na ginawa si Sian sa harapan ng mga kasamahan bago magsisimula ang unang trabaho. As the chairman and the doctor of this hospital, I value both the patient and my employees. Huwag kayong maniwalang mabait ako gaya ng kumakalat na chismis sa lugar na ito. Agad na bulungan ng mga trabahante sa narinig kay Sian, ngunit na natiling seryoso at formal ang binata. Actually, I'm strict at pinakaayaw ko ang chismis. We have to be professional here. Kapag oras ng trabaho, kailangan nakatuon ang atensyon natin sa trabaho. Konting mali, malaki ang madadamage. Kaya be mindful and attentive in everything you're doing. Dugtong ng binata. Hanggang sa biglang may pumasok sa authentic sliding door. Napakunot noo si Sian. Na-late si Laika. Unang araw pa lang, pagkarating niya sa lobby. Siya lang ang tinitingnan ng lahat. Tila ba nagulat nang makita siyang nagmamadaling pumasok sa loob. Hindi niya nakita kung sinong nagsasalita sa harap. Sumingit na kasi siya sa mga kasamahan. Doon siya pumesto sa likuran para hindi makita ng nagsasalita sa harap. Kanina pa siya hiyang-hiya. Unang araw pa man din. Sorry. Ngumingiti siya sa mga kasama pero pilit lang. And lastly, I don't tolerate latecomers. Boses iyon ng lalaki nagsasalita sa unahan. Natigilan tuloy siya kaya lang. Nang mapagtanto niyang siyang pinaparinggan, agad siyang napayuko. Hindi siya makatingin sa ibang kasama kahit noong matapos ng speech ng kung sino man iyong nasa harapan. Ramdam niya pa rin na tinitingnan siya ng mga kasama ng may panghusga. Paano ba naman kasi? Wala siyang mapag-iwanan sa anak niya. Maghanap pa siya ng mapagkakatiwalaan niyang magbabantay sa anak niya. Mabuti na lang at nagpresenta si Malu na siyang magbabantay muna kay Kyla. Wala namang masyadong ginagawa si Malu. Nasa register kasi ito nakatoka, kaya naman magagawa niya pang bantayan ang anak niya. Pinatawag ko ni Doc. Pipirmahan mo raw ang deduction mo. Isang nasa front desk ang nagsabi sa kanya. Namilog ang mata niya. Deduction? Agad-agad? Di pa nga ako nakapagsimula. Kaya nga, para namang di ka dumaan sa orientation bago ka pumasok. O baka di ka talaga nakinig sa orientation. Nagsusungit niya yung nasa front desk. Tama naman ito. May orientation nga sa lahat ng bawal at pwedeng gawin. Ginawa pa nga iyon sa mismong conference room ni Mayor. Luta nga lang yata siya noong time na iyon. Kasama pa nga doon ang pagpirma nila ng kontrata. Hindi niya lang lubos sa kalaing unang araw pa lang. Deduction na agad ang sumalubong sa kanya. Sigurista rin ang doktor na ito. At talagang may pipirmahan pa siya. Takot yatang magreklamo siya. At wala itong mahawakang ebidensya. Kumatok siya sa nasabing office ni Doc. May nakalagay pang apelyado at pangalan nito sa pinto. Kaya lang saktong pagpasok niya at nagsalubong ang matingin nila ng doktor. Saka naman parang gusto niyang tumakbo palabas ng office. Ang nasa harap niya ngayon ay ang taong di niya inaasahang makikita niya. Ang lalaking hindi niya makakalimutan. Sinong mag-aakalang ang doktor na si Sian Frosto. At ang lalaking ama ng kanyang anak ay iisa. Ngayon magiging boss niya pa. Hindi na siya halos makagalaw sa kinatatayuan niya. Kita niyang tila natulala rin ito nang makita siya. Hindi alam ni Sian kung bakit tila pamilyar sa kanyang babae. Kung ano-anong katanungan agad ang sumulakay sa utak niya nang mag-cross ang mata nilang dalawa. Saan niya ito nakilala at bakit parang sobrang pamilyar nito sa kanya? Isang bagay pa na mas nagpabagabag sa kanya nang biglang kumabog ang puso niya sa unang pagsalubong ng kanilang mga mata. Sa di malamang dahilan. Good morning. Tila wala pa sa sariling sambit ng babae. Napalunok siya nang may maalalang kaboses nito. Agad sumalakay sa alaala niya ang boses ng babaeng matagal niya nang hinahanap. Halata ang kabas sa mukha ng babae. Kahit nang umupo ito sa visitor's chair, parehas silang hindi agad nakapagsalita. Be professional, Sian. Hindi ka dapat nagpapadala sa mga imagination mo. Bulong ni Sian sa sarili niya bago siya pumikit at hinilot ang sentido. Iniisip niyang baka kahawig at kaboses lang ito ng babaeng hinahanap niya. Imposibleng makarating doon ang babaeng hinahanap niya. Ang babaeng nakilala niya sa club na iyon ay hindi ganito kasimple mag-ayos. Iwala nga itong makeup sa mukha. Hindi maiwasan ni Sian na tawanan pa rin ang babae na lumabas ng hospital noong out na nito. Day shift kasi ito. Sa tuwing nakikita niya ito,
Iyong babae na kilala niya sa club ang naaalala niya. Simula yata noong mag-assume siyang ang babaeng hinahanap niya. At si Miss Abarcas ay isa tila din niya na may iwasang hindi ipagpatuloy iyong ideyang iyon. Wala sa sarili si Laika kahit nung nakauwi na sila. Kung di pa sinabi ng anak niyang nakarating na sila sa gate ng bahay, ay hindi niya mapapansing nakarating na sila. Sasakay pa sila ng pampasaherong tricycle tungo sa baryo nila. Tapos mula sa Provincial Road, maglalakad na sila papasok. Isang lumang bahay na may pangalawang palapag na yari sa tabla ang maabutan sa unahan. May mga mahugani sa paligid niyon na nagbigay ng kulimlim sa paligid. Dito binuhos ni Laika lahat ng ipon niya upang may masilungan sila ng anak niya. Kahit bagong panganak pa lang kumayod na agad siya para may pumasok lang na pera sa account niya para lang may magamit sila. Saksi ang lumang bahay na ito sa lahat ng pangyayari sa buhay niya, mula sa pagtakas niya, pagbubuntis sa anak niya, pagsilang, at pati na rin sa lahat ng hirap ng dinanas niyang mag-isa noon. Saksi ang bahay na to, kaya naman masasabi niyang importante rin sa kanyang bahay na to, kahit na simple lang. Hindi maiwasan ni Laika na hindi mapaiyak habang inaalala ang mga paghirap niya noong solo niyang palakihan ang anak niya. Noong makita niya kanina si Dr. Frosto, nanumbalik ang lahat ng alaalang nagbigay ng sakit sa kanyang dibdib noon. Kinabukasan ay sinikap niyang matabunan ng pamamaga ng mata niya. Antok na antok pa siya dahil hindi agad nakatulog. Kahit puyat, sinikap niyang maagang makapasok upang di na makaltasan. Di niya lubos sa kalaing magiging busy agad sila sa pangalawang araw pa lang ng trabaho. Lalo na si Laika, dahil marami-rami rin ang pasyenteng chinek niya ng blood pressure. Ilan rin ang pasyente na i-interview niya ukol sa mga nararamdaman ng mga ito. Kaya't nung break time ay imbis na kumain, mas minabuti niyang matulog sa isa sa tahimik na terasa sa likod ng hospital. Tahimik, may mga puno, mahangin, at mukhang magiging tambayan niya simula ngayon. Natigilan si Sia ng madatnang natutulog ang babaeng di niya inaasahang makikita niya noon. Halatang napagod sa ginagawa kanina. Nakapila kanina ang mga pasyente at dalawa lang ang nurse aide na nakakota sa gawain kanina, kaya naman hindi na rin naman siya nagtaka pa. Pangalawang araw pa lang, hindi nila inaasahang dadagsang mga pasyente doon dahil maliban sa hindi gaanong mahal doon, may discount pa. Imbis na umalis, mas pinili ni Sia na umupo sa upuang kaharap. Nakaharap sa kanya ang mukhang natutulog na si Laika. Pinagmasdan niya ito habang kagat-kagat ang hinlalaki. Sa di inaasahan ay nagpap-up ang senaryo ng babaeng kaniig niya noong gabing yun. Nang maalala kung paano ito umungol, hindi niya naiwasang mapamura ng mahina sa sarili. Damn, really? All of a sudden. Iritado niyang saad sa sarili. Hindi lang yun ang una at huling natulog ang babae doon. Dahil makailang ulit niya pa itong ginawa, kaya lang napansin ni Sia na dumidiretso pala doon ang babae nang hindi kumakain. Nagulat na lang si Laika kinaubagahan ng may nag-distribute ng pagkain. Iyong sa kanya ay inilagay mismo sa locker niya. Kita niya ngang lahat silang nagtatrabaho doon ay nabigyan ng ganun. Ay, bakit iyong sayo nasa locker mo? Ba't sa amin need pa namin pumila? Puna ng isa sa kasamahan niya nang mapansin ang pagkain na nasa locker niya na sana all talaga may pumipilang admirer para sa kanila. Nagparinig pa iyong isa. Nagtaka tuloy siya, sino naman kayang admirer ang pipila para sa kanya at maglalagay ng pagkain sa locker niya? Naulit pa iyon ng ilang beses hanggang sa dumating sa puntong na curious na si Laika. Lalo pat, napapansin niya rin na mas maraming pagkain niya kung ikukumpara sa mga kasamahan niya. Hindi niya napigilang hindi abangan ang secret admirer daw kuno na iyon. Maaga siyang pumasok na hindi niya naman usually ginagawa para lang mahuli kung sino ba ang naglalagay ng pagkain sa locker niya. Kaya lang napakunot ang noo niya nang malamang isang babaeng taga front desk ang nakita niyang naglagay nun. Anong ginagawa mo? Tanong ni Laika nang sinadya niyang punta ng babae. Muntik pang mapatalon sa gulat ang babae nang bigla na lang siyang nagsalita mula sa likuran nito. Sus Mariosip ka. Anito't napahawak pa sa dibdib. Ano ba kasang ginagawa mo sa locker ko? Lumapit siya sa locker niya at maglalagay na dapat ng gamit nang makita niya ang pagkain doon, kaya napalingon siya sa babae. Bakit mo ako nilalagyan ng pagkain sa locker? Hindi agad nakapagsalita ang babae sa tanong niya, kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang humalkip-kip sa harapan nito. Bandang huli walang ibang nagawa ang babaeng kaharap niya kung hindi ang bumuntong hininga at nagsalita.
Sabi ng nag-utos, huwag ko raw sabihin. Tsaka, napag-utusan lang naman ako. Magpasalamat ka na lang imbis na tinatanong mo pa ako. Nauutal nitong paliwanag tapos ay mabilis itong tumalikod. Hindi niya na ito natanong nang kung anong dahil mabilis itong nakalayo agad sa kanya. Inutusan lang naman pala ito at ayaw talaga sabihin sa kanya. Nakakapanglumo, pakiramdam niya na sayang effort niya sa bagay na iyon. Ayos lang, isasama ko na lang si Laika sa amin. Marami akong pamangkin sa bahay, matutuwa siya doon. Kung may matutulugan ka dyan ka na lang muna, huwag ka nang umuwi. Baka may landslide pa sa daan, mahirap na. Animalok kinagabihan. Hindi nila inaasahan ng paambun-ambun lang kaninang umagay, magiging malakas na ulan kinagabihan. Yung mga kasama niya malapit lang doon sa mga bahay. Siya lang itong nagmula pa sa malayong baryo. Nang tawagan niya si Maluay, naka-duty pa siya. Di niya naman pwedeng sabihing uwi na siya dahil malayo pang uuwian niya. Naka-duty siya at sinasahuran ng maayos. Hindi pwedeng idahilan niya iyon. May mga night shift din na hindi makakauwi sa gabing iyon. Paniguradong iyon ang mga makakasama niya. Nasisiguro niyang safe ang anak niya kay Malu. Ang pinoproblema niya lang ay baka hanapin siya ng anak. Umupo na lang siya sa upuan sa labi ng hospital. Nakaharap siya sa malakas na ulan sa labas. Don't tell me, uwi ka pa talaga. Gulat na napalingon siya sa pinanggalingan ng boses. Bumungad sa kanyang mukha ni Sian. Nakakunot ang noo nito. May hawak itong listahan. Mukhang kagagaling lang ito sa pag-round. Kahit may mga nurse aid na pwede namang gumawa nun ay hindi to nanatili sa opisina nito para maghintay lang ng bagong pasyente. Agad siyang napatayo. Hindi agad siya nakapagsalita ng dahil sa labis na gulat. Tuwing nakikita niyang lalaki ay naalala niyang lahat ng nangyari sa pagitan nilang dalawa nung gabing iyon. Sa tingin niya, hindi siya nito naaalala base sa paraan ng pagkakatitig nito sa kanya ngayon sa harapan niya. Baka kapag sinabi niyang may anak sila ay sabihin nitong nagsisinungaling lang siya o ang mas malala. Baka tawagin lang siya nitong naghahabol lang ng pera dito at ginagamit niyang anak. Kaya kahit anong mangyari, wala siyang balak na aminin dito ang lahat. Ayos na siya lang ang nakakaalam ng lahat. Nakaya niya naman itong mag-isa, paniguradong makakaya niya ulit hanggang sa tumanda siya at magdalaga si Kyla. Umiling siya at bahagyang ngumiti. Hindi po, wala pa akong balak. Namilog ang mata niya nang gumalaw ito at humakbang palapit sa inuupuan niya. Tapos na malayo niya na lang, umupo na ito katabi ng upuan niya. Alanganin tuloy siyang umpurin sa upuan doon. Inubos mo bang pagkain? Hindi ka dapat nagpapagutom. Nagulat siya sa sinabi nito. Napalingon siya dito at gulat. Po? Ngumiti ito nang bumaling sa kanya. Yung pinabigay kong pagkain, inubos mo ba? Kayo pong nagpapalagay ng pagkain sa locker ko? Tumunga ito habang nakangiti. Bakit? Di mo ba nagustuhan yung ulam? Tanong niya na hindi agad nakapagsalita nang dahil sa labis na gulat. Oras na ba para palitan ko yung menu? Hindi makapaniwala si Laika nang dahil sa nalaman. Natawa si Sian sa naging reaksyon niya. Lalo na nang bahagyapang umuwang ang labi niya sa sobrang gulat. Don't get me wrong, miss. Ayoko lang nang may nagpapalipas ng gutom sa mga nagtatrabaho dito. Noong unang araw niya doon, napaka-stricto nito. Hindi niya makalimutang deduction agad ang binungad nito sa kanya sa unang araw niya tapos ngayon. Gagawin nito iyon. Huwag ka na munang umuwi ngayon. Ipagpabukas mo na. Maliban na lang kung may taong inaalala mong maghihintay sa iyo sa inyo ngayon. Kakaibang dating ng huling sinabi nito sa kanya. Napalunok siya. Meron nga naghihintay sa akin. Naghihintay sa akin ang anak natin. Sa isip-isip niya. Hindi po ako uuwi. Huwag po kayong mag-alala. Aniya't ngumiti dito. Tumango ito. Gamitin mo ng silid na katabi ng office ko. Hindi yun madalas nagagamit. Napaawang ang labi niya, kalaunan ay tumango siya at ngumiti. Napabalitang tungkol sa malaking baha, kinabukasan. Ilang residenteng naapektuhan sa kabilang baryo, nang dahil sa bagyo kaya naman. Isang buntong hininga na lang ang napakawalan ni Laika sa sarili niya habang nakatitig sa kawalan. Sa kabilang banda, malaki talagang pasasalamat namin sa inyo, Doc. Tuwang-tuwa na sambit ng mayor na naging close na rin kay Sian. Nagpadala ng ilang carton relief goods ang binata kasama ng mga gamot na kailangan ng mga nasalanta ng bagyo. Magsasagawa rin ng medical mission
ang team ni Sian sa naturang lugar. Tinatawagan din ng binatang kaibigang doktor na si Anderson upang gawin niyang kapalit niya pansamantala sa ospital habang magiging abala siya sa pagtulong sa mga nasalanta ng bagyo. Hindi naman kasi siya pwedeng umalis na walang tututok sa ospital. Natawa pa nga ang kaibigan sa naging dahilan niya. Masyado ka namang mabait bro. Baka maaga ka ng kunin ni Lord niyan. Ano ng kaibigan na sinundan pa ng tawa. Pinagtawa na niyang pang-aalas ka nito. Isang magaling na doktor si Anderson. Wala nga lang itong balak na magtayo ng malaking hospital katulad niya. Mas pinagtutuunan nito ng maliit nitong klinik sa kabundukan. Isa si Anderson na kaibigan niyang doktor na naghikaya sa kanyang ipo siyang pagpapatayo ng hospital sa ganitong lugar. Medyo weird nga ang mga trip nilang magkakaibigan. Dati pa, trip nilang gumawa ng panibago at kakaibang bagay. Minsan masasabi niyang tila obsessed na si Anderson sa pagsasaliksik ng mabuhay ng mga taong katutubo na naninirahan sa kabundukan. Duda niya baka gusto talaga nito ng maging historian at napilitan lang ng magdoktor dahil sa pamilya nitong may malaking kumpanya ng mga medisina. Mr. Barkes? Tawag niya sa napadaan na si Laika. Oras na ng round nito. Akmang tutungo na sana ito sa taas pero natigilan ng tawagin niya. Saglit niyang napagmasdan ng babae. Wala itong ka-makeup sa mukha pero lumalabas pa rin ang ganda nito. Isa sa kakaibang bagay mula dito. Napalunok siya at sinikil ang makamundong iniisip tsaka nagsalita. Isa ka sa sasama sa akin sa medical mission na isasagawa maya-maya. Mr. Barkes, lahat ng mga kailangan nating dalhin ay i-double check mo na ngayon. Aniya. Bago pa ulit maglakbay ang isipan niya, umalis na siya sa harapan ni Laika. Naiwang nakatulala si Laika doon. Hindi pa rin makapaniwalang isasama siya ni Sian. Unang-una, hindi kasama yan sa plano ni Sian. Hindi niya rin inaasahang bigla niyang maiisip na isamang babae. Basta na lang iyong nag-pop up sa isipan niya. Pakiramdam ng binata. Para siyang sinasaniban ng kung anong bagay kapag nasa paligid niya ng babae. May mga bagay siyang nagagawa at nararamdaman na di niya maipaliwanag. Iyong pag-aalala, iyong pagpapantasya, kahit ang mga maliliit na bagay na meron ng babae ay napapansin niya. Doktor siya pero di niya mapangalanan ng mga bagay na nararamdaman niya sa babae sa tuwing nakikita niya ito. Minsan mapapatanong siya sa sarili kung normal pa bang mental health niya. Parang gusto niya na tuloy na magpatingin. Malaki pang tubig ng marating ng team nila Laika. Ang lugar, maputik at pahirapan sila sa pagdidiskarga ng madala nilang mga items na ipamimigay sa mga nasalanta. Akmang kukunin ni Laika ang panghuling box nang may magbawi noon mula sa kanya. Let me do this. Sa mga table ka na pumesto. Ilista ang mga pangalan ng mga tao magpapacheck up. Anisiya na nilakipan pa ng ngiti. Napilitan tuloy siyang magtungo sa mga na set up na table upang sundin ang gusto ng lalaki. Nakapila ng mga taong nangangailangan ng check up. Sa kabilang side ay ang mga taong mabibigyan ng relief goods at mga gamot. In-interview niya rin ang ibang residente na nagpasa ng form para maka-avail ng libreng check-up. Nagpasalamat siya at mabilis niyang natapos ang dapat niyang gawin, kasama ng isa pang babaeng nurse aide na kasama sa medical mission. Lumapit siya kay Sian upang ibigay lahat ng forms na pagmamayari ng mga taong in-interview niya at nakuhanan niya ng blood pressure. Usually, ubo, pagsusuka, pagtatai, at lagnat ang inilalapit sa kanila. You have to eat and rest, Miss Barkes. Biglang sabi ng lalaki, samantalang ito ang mas pagod at kanina pa walang kinakain sa kanilang lahat. Tanghali na at hindi nito maiwan-iwan ang mga taong nakapila. Okay po, ani at agad na sinunod ang sinasabi ni Sian. Kaya lang balak niyang bumalik agad sa table upang sila na nakasama ang pumalit sa doktor. Kaya nilang ginagawa nito at kailangan na rin itong magpahinga saglit. Gustong tapusin ni Dok ang isang linyang iyon. Ang haba-haba pa ng pila sa kanya. Nag-aalala na rin ang kasamahan niyang babae kay Sian. Wala tuloy siyang choice kundi ang ipagsandok na lang din ito ng makakain. Bumuntong hininga siya bago nagtungo sa table na kinaroroonan ng lalaki. Halatang wala pa rin talaga itong balak na tumigil sa ginagawa. Inalapag niya sa table nito ang pagkain. Dok, kumain na po muna kayo. Aniya dito. Natigilan ito nang mapagtanto kung sinong taong naglapag ng pagkain sa harapan nito. Thank you, Miss Barkes. But let me finish this first. Kumuyom ang kamao niya. Dok, ikaw na rin pong nagsabing dapat hindi nagpapalipas ng gutom sa oras ng trabaho.
Hindi niya sinasadyang tumaas ang boses. Nadala lang siya sa inis niya. Kanina pa nag-aalala ang lahat dito. Tapos ito, wala man lang pakialam sa sarili nito. Ang lakas ng loob nitong pagsabihan siya sa pagpa-fasting niya. Tapos ganun din ang ginagawa nito ngayon. Bahagyang napaangat ang kilay ni Sian nang mapansin ang tono ng pananalita niya. Saka lang din siya natauhan at napatikim. Sorry, kumain na po kayo. Hindi niya natuloy matingnan nito sa mata ngayon pagkatapos ng nagawa niya. Hindi niya nakita kung papaano napangiti si Sian dahil sa nakita nitong pag-aalala sa mga mata niya kanina. Alright, sorry. Anin ang lalaki at ngumiti muna bago tinanggap ang pagkaing dala niya. Nakaramdam siya ng pag-iinit ng mukha habang nakaiiwas ng tingin. Pumalit agad siya sa table ng doktor at umalis na si Sian para kumain. Isang linggo ang nagdaan matapos ang medical mission na ginawa nila sa nasalanta ng bagyo. Isang lalaking may hitsura na dahilan ng usap-usapan ng mga babaeng nasa front desk ang nagsisilbing pulutan sa araw na iyon. Yung nagngangalang Dr. Anderson ang siyang taong pinagkakaguluhan ngayon sa buong hospital. Banyagang hitsura, kasing gwapo rin ni Dr. Sian. Matalik itong kaibigan ni Dr. Sian, kaya lang halatang matinik sa babae. Duda tuloy ni Laika. Baka friendship goal yun ng tropa ni Dr. Sian. Yung pagiging babaero. Kumuyong ang kamao ni Laika nang maalalang nangyari sa kanila ni Sian ilang taon ang nakakaraan. Hindi mapadpad ang lalaki sa club na iyon at may mangyari sa kanila kung dito mahilig sa babae. Akala mo kung sinong banal. Bubulong-bulong niya. Dalang-dala na siya sa kabiitan ng kumag nitong mga nagdaang araw dahil sa ginawa nitong medical mission at pagpapakain kuno nito sa mga trabahante sa hospital. Nasira lang ng pansin niya ang karaskas niyong tropa nitong si Dr. Anderson kanina pang pangising-misi kasama ng nurse aide at tauhan sa front desk. Idagdag mo pang siyang inutusan ng babaitang tauhan na nakatoka sa front desk. Siya pang pina-assist sa pasyenteng magdi-discharge sa araw na iyon. May iba pa siyang gagawin pero dahil ayaw niyang matarayan ng nasa front desk, ginawa niya na lang. Let me help you. Iyong Dr. Anderson ang nagpresenta nang makita nitong kailangan buhatin ng pasyente tungo sa wheelchair. Kita niyang pamumula ng dalagang binuhat ni Dr. Anderson. Salamat. Kiming sambit ng dalagang pasyente. Ito ang nagdala ng bagahe ng babae habang siyang nagtutulak sa wheelchair. Saktong pagliko nila ay nakita nila si Sian na nakakunot ang noo nang makita sila habang nakasunod si Dr. Anderson sa likuran niya. Baka hirap ko na sa pagtutulak. Ako na dito. Dapat di ka masyadong nagpapagod. Marami ka pang i-check ng pasyente. Biglang sabi ni Anderson na hinawakan pang kamay niyang nakahawak din sa handle ng wheelchair. Nagsalubong ang kilay niya sa ginagawa ng lalaki. Your name is? Tanong ni Anderson at nilakipan pa ng matamis na ngiti. Pinupormahan ba ako nito? Aniya sa sarili. Hindi naman sa assuming siya. Pero sa ginagawa nito, mukhang pumuporma nga. Halata naman kasi. Akmang magsasalita siya nang bigla may sumingit. Mr. Barkas, anin ang boses sa unahan? Pamilyar ang boses na iyon. Agad niyang nilingon ng kinaroroonan ni Sian. Hindi siya nagkakamali. Ito ang tumawag sa kanya. Kaya lang mukhang iritado ito. Salubong na salubong ang mga kilay. Ano bang ginagawa mo? May pasyente ka pang dapat i-check sa room 8. Ani Sian habang palapit. Gusto niyang mag-explain na napag-utusan siya ng taga-front desk. Kaya lang natatawang binawi ni Dr. Anderson ang wheelchair handle sa kanya. Mukhang masamang timpla ni Dr. Sian. Puntahan mo ng room 8 na sinasabi niya. Anito. Alanganin siyang nagbitaw ng ngiti at agad na nagtungo sa sinasabing silid. Alam ni Sian kung gaano kababaero yung si Anderson. Hindi niya pa nasabi kay Anderson ang mga nararanasan niyang kakaibang pakiramdam sa tuwing nasa paligid niyang babae. Ngunit tila napapansin ni Anderson ang bagay na iyon kahit hindi niya sabihin. Sinadya nitong hawakan si Laika sa kamay sa harapan niya. Halatang tuwang-tuwang Anderson na iyon ngayong napatunayan nito ang isang bagay. Tiyak iniisip nito ngayong may espesyal siyang nararamdaman sa babae. Meron nga ba? Baka nga. Kung araw mainit ang ulo niya, hindi siya makapag-concentrate ng maayos sa ginagawa. Itinabi niyang hipon habang kumakain. May allergy siya sa pagkain iyon. Muntik niya pang makaligtaan dahil sa malalim na iniisip tungkol kay Laika. Damn it. Mahinang napamura siya. Ilang saglit ay nag-ring ang phone niya. Ang ina niyang tumatawag. Yes, ma'am.
Pilit niyang pinasiglang boses. Son, are you free tomorrow or the day after tomorrow? Bungad dito. Yes, why? What is it? Humagikik ang ina sa kabilang linya. Andrea, she's here na. Oh, iho. Ang tagal kong hinintay na makakabalik ulit siya dito sa atin. Kahit busy siya sa modeling, nagawa niya pa rin umuwi para sa'yo. Si Andrea. Ang babaeng gustong-gusto ng magulang niyang mapangasawa niya. Hindi niya alam kung ano pang meron sila ng babae. Kababata niya ito. Close ang family nila at family nito. Niligawan niya ito noon. Way back high school at naging sila. Pero umalis ito dahil gusto nitong gawin ng pangmomodel. At ito pa rin ang pangarap nito sa buhay. Hanggang sa hindi siya nito kinontak, kaya nag-assume siyang hiwalay na sila. Maraming bagay siyang pinagdaanan upang makalimutan lang ang nararamdaman dito. Ilang beses niyang dinikdik sa utak ang salitang move on. Gusto niyang tanggapin na ng sarili ang paglimot nito sa kanya. Hanggang sa nagawa niyang makawala sa sakit na iyon. Kaya lang, kung kailan nakalimutan niya ng nararamdamang iyon, ay saka ito bumalik para sabihin na mahal pa siya nito. Seriously? Kung kailan hindi niya na makapa ang pagmamahal sa sinasabi nito? Pakiramdam niya. Pinaglaruan siya. Okay, ma'am. Buntong hininga niya. Please, son. Ilang linggo lang siyang mananatili dito at babalik niya siya sa Paris. At least, kahit saglit magkita kayo. Alam ko namang mismo na rin siya. Giit pa rin ito. Yes, ma'am. I'll check my schedule today. Hindi alam ng ina niya ang totoong nangyari sa kanila ni Andrea. Maliban sa may relasyon sila ay wala nang ibang alam pang ina niya. Hanggang ngayon, nag-a-assume pang ina na mayroon pa rin namamagitan sa kanila. Kailangan niyang mag-absent bukas kung pupunta siya ngayon. Pero mas maigi niya yun upang pagbigyan ng ina at ang kababata. Kahit papaano ay may pinagsamahan sila at ayaw niyang magtampo ang mga ito. Nandiyan pa naman si Anderson upang mag-cover up sa mga responsibilities niya sa hospital na iyon. Bigla niyang naalala si Laika, ang babaeng iyon. Isang araw na bad trip siya dahil sa nangyari kanina. Baka sakaling maglahong init ng ulo niya kapag lumayo-layo siya kahit isang araw lang. Wala namang ginawang masama yung babae. Hindi niya lang maintindihan ang sarili kung bakit ganito siya kung mag-react. Hindi pumasok si Doc ngayon? Himala, ang sipag-sipag nun eh. Narinig yun ni Laika sa kasama niya habang may tinitingnan siyang files ng isa sa pasyente. Hindi niya pa nga nakikita ang doktor buong araw. Kanina niya pa hindi maintindihan ang sarili kung bakit panay siya suliyap sa pinto ng opisina nito. At parating nai-imagine na lalabas ang doktor doon upang gawin ang rounds nito sa bawat rooms ng mga pasyente. Pero walang Dr. Sian doon. Instead ay si Dr. Anderson ang nandoon pa nangingisi sa mga nurse na sinasadyang magtagal sa opisina ni Doc Sian. Iyong panlalambot niya sa ideyang wala si Sian sa araw na iyon ay nakakapanibago at nakakalito. O baka nasanay lang talaga siyang parating nakikita ang doktor. Kahit ganun man ang nararamdaman ay sinisikap niyang maging maayos ang araw niya. Tila nagbalik lang ang sigla kinabukasan nang iluwan ng pinto ang lalaking kahapon niya pa hinihintay na lumabas. Kaya lang kakaibang aura ni Sian sa araw na iyon. Seryoso. At mukhang parating may iniisip na malalim. Isang beses na abutin niya itong nakatulala sa opisina nito. Bukas ang pinto nito kaya't natanaw niya mula sa labas. Napapailing siya kalaunan. Pakialam ko ba? Ano naman kung may iniisip yung tao? Lahat naman ng tao may iniisip na problema. Tsaka, close pa kami para makialam ako. Bumulong-bulong siya sa hallway tungo sa tambayan niya sa likod ng building. Break time na kasi, tsaka nakapanibago na need niya ng pumila para makakuha ng libreng lunch. Dati naman, nasalakay niya na iyong pagkain. Takagat niya ang ibabang labi at napailing ulit. Dapat naman talagang kumuha ko ng akin. Libre na nga eh. Kailangan pa ba na halos isubo na sa akin? May kamay naman ako. Marunong akong kumuha. Para natuloy siyang baliw na nagsasalita mag-isa. Nagsimula na siyang kumain nang biglang tumunog ang phone niya. Mama! Boses sa iyo ni Kyla. Namilog ang mata niya at napangiti. Baby! Lumakas ang boses niya kaya napatakip siya sa bibig. Kaya lang may napansin siyang nakatayo sa unahan. Bahagyang napaawang ang bibig niya nang malaman kung sino yon. Si Sian, seryosong mukha at mukhang balak yatang magtungo rito sa kinapupwestuhan niya. Binilisan niyang pagkain at may laman pang bibig nang magsalita. Baby, tawag ako later ha. Baba muna ako saglit.
Aniya sa bata. Opo mama, hintay ako. Saka nang ibaba niyang tawag ay agad niyang binilisan ng pagkain. Muntik pa siyang mabulunan, buti na lang at may tubig na nakaredy. Tapos niyang kumain ay agad siyang tumayo. Nakita niyang paalis na si Sian. Nahiya siya. Kung alam niya lang na nagpupunta rin palang lalaki dito, di sana sa ibang lugar na lang siya kumain. Dok, doon na po kayo. Tapos na rin naman po ako. Nakangiti niyang harang sa lalaki. Kita niyang paggalaw ng panga nito at pagkunot ng noo. Naisip niyang baka may kanin pa siya sa mukha, kaya ganun ito makatingin. Agad niyang pinahiran ang bibig gamit ang kamay. Bahagya siyang nagbaw. Oh, sorry. Pahiya nang umiti ulit siya. Kaya lang, sinabayan niya ng pag-alis para makatakas na siya sa kahiyan. Struggle bang pagkain habang kausap ang boyfriend? Biglang tanong nito dahilan kung bakit siya natigilan at nalilito na nilingon nito. Po? Bahagya itong nagbitiw ng sarkastikong ngisi bago nagsalita ulit. Hindi mo kailangang umalis. Ipagpatuloy yung pag-uusap niyo ng boyfriend mo. Sagot niya at agad na nagpatiunang sa paglalakad. Napaisip siya sa sinabi nito. Kalaunan sa kanya na-realize kung anong ibig nitong sabihin. Hindi niya napigilang matawa. Iniisip niya bang boyfriend ko yung kausap ko sa phone kanina? Aniya sa sarili at patuloy na natatawa. Bakit ako? Di ba may iba namang... Ayoko nga sa night shift. Masisirang skin ko. Umikot ang eyeball ng kasama niyang nurse. Matapos putulin ang sasabihin niya pa sana. Di ba dapat di ka na nagrereklamo? Ikaw lang naman tong di pa nag-night shift kahit kailan. Ako, bubog sarado na nga ako siya night shift na yan. Kaya nga pas na muna ako dyan. Napalunok siya. Tama naman ito. Kahit kailan di pa siya nakapag-night shift. Dahil na rin sa anak niya. Magsisimula na mag-aral sa daycare ang anak niya sa susunod na buwan. Paano na iyan? Sinong makakasama nito sa pagtulog? Paano niya ito aasikasuhin? At ihatid sa school ngayong puyat siya. At sa araw na lang siya makakatulog. Maraming magagalit kapag humindi pa siya dito. Kaya hindi niya na natiis at takipag-usap na naman siya kay Malu. Hay nako, huwag kang mag-alala. Para ko na ring anak itong anak mo. Kung di ka makauwi ng gabi, ako na munang makakasama niya hanggang sa makahanap ka na ng paraan para makabalik na sa day shift. Ito ang naging tugon ni Malu sa kanya. Mabuti na lang at malalim ang pag-unawa ni Malu sa sitwasyon niya. Napabuntong hininga siya at nasabi sa sariling, ang hirap maging single mother. Utang niyang lahat sa kaibigan. Kung hindi niya nakilala si Malu, baka hindi niya na alam kung saan siya pupulutin ngayon. Hindi na ba ako uuwi sa atin? Ayaw mo na sa akin? Sabi ni Kyla isang araw nang sabihin niyang kinamalun muna ito matutulog. Agad siyang umiling. Hindi baby. Hindi sa ganon. May trabaho kasi si mama. Huwag ka na magtrabaho. Anito at ngumuso habang umiiyak. Wala tayong pang school mo at pambiling pagkain kapag di ako nagtrabaho. Aniya dito. Panay ang pahid niya sa luha ng anak. Opportunity ang pagpasok niya sa bagong hospital na iyon. Mag-aaral ng anak at balang araw, lalaki ang gastos nila. Gusto niyang kahit papaano ay umasenso naman sila ng kaunti at makapagpatayo ng bagong bahay habang nag-aaral pang bata. Habang tumatagal, lumalaki ang gastos nila. Hindi na yun kakayanin pa ng online selling niya. Parang pinipiga ang puso niya habang tinitingnan ng anak na umiiyak sa harapan niya. Iniisip nitong ayaw niya na dito at nahirapan siyang ipaintindi rito ang sitwasyon nila. Tuwing gabi, tinatawagan niyang bata bago ito matulog. Madalas siyang pumuslit sa likod para makatawag. Baby, yung bagong book naman ang ipabasa mo. Tapos sa susunod yung isa para makatulog ka, okay? Okay po mama. Ani ng anak niya. Pinabasa niya kasi ito ng mga kwentong pambata para makatulog ito. Paulit-ulit na lamang ang libro nito kaya minsan nagsasawa na ito. Really? Miss Abarcas? Sa oras talaga ng duty? Muntik na mahulog ang phone niya dahil sa gulat. Namimilog ang mga mata na nilingon niya si Sian. Sir, give me your phone. Inilahad nito ang kamay habang nagtatagis ang bagang. Natulala siya. Po? Give me your phone, Miss Abarcas. Kukumpiskahin ko iyan simula ngayon para magtanda ka. Hindi niya iyon agad na ibigay kaya itong lumapit para kunin sa kamay niyang cellphone.
Tatawagin niya pa dapat mamaya si Malu para tanungin kung nakatulog na ang bata. Pero mukhang hindi niya na magagawa yon. Dahil nasa kamay na ngayon ni Sian ang cellphone niya. Kuyom ang kamao ni Sian nang pumasok ng opisina. Parating pumapasok sa isipan niya ang itsura kanina ni Laika na tila may iyak pa nang kunin niyang phone nito. Para sa lalaki? Talaga ba Laika Abarquez? Galit na sambit niya na tila nasa harapan ng babae. Gusto niyang magsimula sa trabaho niya pero di niya magawa. Hanggang sa biglang tumunog ang phone nito. Para sa tawag. Walang password ang phone ng babae, kaya madali niyang nabuksan. Isang pangalan na nag-pop up doon. Capital M lang iyon. Napatanong siya sa sarili. Mark ba? Mike? Marvin? Yun pong first letter na pangalan ng boyfriend nito. Wala na siyang pakialam at pinatay iyon. May karapatan siyang patayin iyon ng tawag dahil working hours. At saka paniguradong wala naman iyong kwentang kausap. Baka mas lalo lang siyang mairita. Akala niya kapag mag-take siya ng break at lumayo muna sa babae, mawawala ang lahat ng mararamdaman niyang iritasyon. Pero nung bumalik siya, isang malit na action lang nito, bumalik lahat ng iritasyon na nararamdaman niya noon. Nagagawa niya namang maging malambot sa iba. Pero pagdating kay Laika, naging mara siya. Nagiging unfair na ba siya sa babae? Wala naman itong ginagawang malalang kasalanan sa kanya upang maging ganun siya. Siguro nga nagiging unfair na siya. Nagulat na lamang si Laika mga bandang 7 nang makita niya si Malu sa ospital. Agad siyang sinalakay ng kaba. Iniwan niyang ginagawa para lapitan ng kaibigan. Alam nitong ayaw niyang pinapapuntang anak niya sa pinagtatrabahuan niya. Pero nakakagulat na nandito ang kaibigan ngayon. Malu? Bakit? Anong nangyari? Bakit? Sorry Laika. Wala na akong choice, dinala ko ng bata dito. Hindi ko napansin na napakain ng mga pamangkin ko ng shrimp. May birthday kasi. Agad siyang umalis sa harapan nito at hindi nagawang tapusin ang sinasabi ng kaibigan. Madali siyang nagtungo sa front desk para itanong doon at balak pang magtaray sa kanya nang nagbabantay doon pero sa iritasyon niya, nabulyawan niya ito. Huwag mo nang sinasayang ang oras ko. Umalingaw iyon sa buong labi. Dahilan kaya napalingon sa kanya ang napakaraming mga pasyenteng nandun. Gulat at namutla ang babae nasa front desk. Ito ang first time na nagalit siya ng ganon. Maging si Sian na akmang lalapit sa front desk ay natigilan din. Oras na may mangyaring masama sa anak, hindi niya mapapatawad ang babaeng ito. Nasalubong niya si Sian. Kita niyang gulat sa mga mata nito. Sa kanya na malayang may luha na sa pisngi niya. Umiyak na siya sa pag-aalala. Agad niyang pinahid ang luha doon at mabilis na nagpatuloy sa paglalakad upang lampasan ng lalaki. Dahil bawal na sa trabaho niya ang cellphone niya, hindi na siya nasabihan ni Malu na nagpuntang mga ito sa isang birthday party at hindi na paalalahanan ng kaibigan na allergy si Kyla sa shrimp. Hindi nakahinga at namamaga agad within 1 minute ang bibig ng bata mula sa pagkain nito ng shrimp. Agad sinundan ni Sian ng babae. Nakasunod pa nga dito ang isa pang babae na duda niya ay kaibigan ni Laika. Sa room sa second floor agad sila tumungo. At saktong pagsilip niya sa siliday, naabutan niyang nakalud si Laika habang hawak ang kamay ng batang nakahiga at may nakapasak na oxygen sa bibig. Kita niyang papaano umiyak muli si Laika. Kano-ano ba ng babaeng batang ito? Napatingin siya sa batang tulog. May tila trosong bumunggo sa dibdib niya habang pinagmamasdan ng kalagayan ng babae at ng bata. Nagugulan na umalis siya ng kwartong iyon. Hindi niya rin maintindihan kung bakit nandun siya ngayon. Hindi niya inaasang ang dangangalang Malu ang harap sa kanya para sa gamot na irereseta niya. Pamangkin ba ni Miss Abarquez ang bata? Direktang na itanong niya sa babae. Medyo natigilan ng babae sa naging tanong niya. Napakurap-kurap siya at napagtanto ang tanong. Masyadong personal iyon para itanong niya pa. I mean, nagtatrabaho siya dito. Hindi lang sa mga pasyente ako nag-aalala, pati na rin sa mga nagtatrabaho sa akin. Paliwanag niya dito upang pagtakpan ng bahagyang pagkapahiya. Kaya lang nagulat siya nang bigla na lang umiyak ang babae. Actually po, awang-awa na ako kay Laika. Kumunot ang noo niya sa naging panimula ng babae. Parang gusto niya agad marinig ang iba pang sasabihin nito. Single mother lang po si Laika. What did you say? Mabilis na putol niya sa sasabihin pa sana ng babae nang marinig ang binanggit nito. Po? Nalito si Malu sa naging reaksyon niya. Anong sinabi mo? Kunot niyang ulit. Saan po doon? Yung unang sinabi mo.
Aniya dito. Yung nakakaawa si Laika? Nagtagis ang bagang niya. No, not that. Yung single mother po siya? Napaawang ang bibig ni Sian sa sunod na narinig. Yes, that's it. Ngaling-ngaling niyang sang-ayon. Opo, tama po. Single mother po siya. Yung sinugo dito, anak niya po iyon. Wala pong ibang nagbabantay sa anak niya. Kaya ako na lang po ang tumututok sa bata. Napayo ko ito habang sinasabi iyon, habang patuloy pa rin sa pag-iyak. And the father? Where's the father of her child? Mababang boses na sambit niya. Wala po siyang naikwento eh. Close po kami dati. Kababata niya ako pero hindi po open sa problema niya si Laika. Kaya wala pa akong masyadong alam sa kanilang mag-ina. Paliwanag nito. Parati po siyang nag-check sa anak niya kahit nandito siya. Kaya lang nitong nagdaang araw, hindi niya na magawa dahil bawal na sa trabaho. Kasalanan ko naman. Alam ko naman na may allergy sa shrimp ang anak niya pero hindi ko nabantayan ng maayos. Allergy sa shrimp ang anak ni Laika, katulad niya. Agad naman niyang naalala nung mahuli niyang may kinakausap ang babae sa phone nito. Ibig sabihin ay, ang batang tinatawagan nitong baby at hindi isang kasintahan. Nang makita niya si Laika na umiiyak sa madalas nitong tambayan sa likod ng hospital ay, parang gusto niya itong lapitan para yakapin. Mas lumala ang guilt na nararamdaman niya. Yung phone na lang ang natatanging paraan para makontak at ma-check nitong anak pero kinuha niya pa. Kasalanan niya ito. Sinisisi niyang sarili sa mga nangyayari. Kung hindi dahil sa padalos-dalos niyang kilos, hindi sana mangyayari ito. Agad niyang hinusga ng babae nang hindi niya alam ang totoong buhay nito. Huwag ka nang mag-alala. Wala na tayong babayaran. Balita ni Malo kay Laika. Gulat si Laika sa naging balitang iyon. Isa sa bagay na ikinaluwag ng damdamin niya. Hindi niya na munang pasasalamatan ng harapan si Dr. Sian ngayon. Pero sisiguraduhin niyang bukas magpapasalamat talaga siya sa doktor. Nakalabas na sila ng building habang tulak-tulak niya ang wheelchair ng anak. Kaya lang nagulat sila nang lumabas mula sa isang nakaparadang kotse si Sian. Binuksan itong pinto sa likod ng sasakyan. Pati ang kaibigang si Maluay, hindi makapaniwala sa gusto ng binata. Sumakay na kayo. May pupuntahan din ako kaya sumabay na kayo. Anyaya ni Sian na direktang nakatingin kay Laika. Hindi pa man nakakasagot si Laika ay nauna nang pumasok si Malo sa sasakyan. Laika, sa unahan ka na. Kaming dalawa ni Kyla dito sa likod. Walang kagatol-gatol na utos ni Malo sa kanya na sinabayan pa ng hagik-hik. Wala na siyang nasabi at naupo na lamang sa unahan. Hindi siya alos makapagsalita habang nasa biyahe. Si Malong game na magturo sa daan papunta sa kanila. Salamat po, Dok. Kalaunan na ay nasabi niya. Ayaw niya nang ipagpabukas pa iyon. Halatang alam agad ni Sian kung anong ipinagpapasalamat niya. It's fine, Laika. Malit na bagay lang iyon. Napalunok siya at sinulya pa ng batang natutulog katabi ni Malo. Nahuli niya pang nanunod yung tingin ni Malo sa kanya. Kinunutan niya ito ng noo. Ipinasok pa ni Sian ang sasakyan tungo sa mismong labas ng bahay nila. Isang lumang bahay na nasa gitna ng kakahuyan. Nakakatakot tingnan na tila may nagmumulto. Pero ang totoo, dahil ang luma yung tingnan. Dito po kami nakatira. Medyo alanganin niyang sabi sa doktor na nakatitig lang sa bahay. Safe ba kayo dito? Tanging nasabi ni Sian habang pinagmamasdan ang lumang bahay. Siya sana magsasagot pero biglang sumingit si Malo. Actually po, parang antik lang itong bahay na to. Di pa kami ipinanganak ni Laika, nakatayo na ito dito. At nilakipan pa ni Malo ng tawa. Pahiya siya sa naging sagot ng kaibigan. Nakakatakot nga kapag lumindol, Dok, kasi luma na. Dagdag pa ni Malo na ikinapikit na lamang ni Laika ng mariin. Pahiyang-piya nga siya kanina noong dumating sa bahay, dinagdagan pa ni Malo. Napalingon si Sian sa kanya, kitang pag-aalala sa mukha nito. Hindi pa naman nasira, ilang lindol na ang dumaan dito, pagtatanggol niya sa lumang bahay. But you have to be sure that you're safe, Laika, lalo na't luma ng bahay. Ani Sian sa nababahalang boses. Kaya nga po, ilang beses ko na namang sinabihang magrenta na lang muna sila habang di pa naayos ang bahay na ito. Panunulsol pa ni Malo na dahilan kung bakit pinandilatan niya ang kaibigan. Pinagtawanan na lang siya ng kaibigan.
Wala po ba kayong may re-recommend na paupahan malapit dun sa tinitirhan nyo ngayon, Doc? Hindi niya na natiis at nilapitan niya na si Malu para kurutin sa tagiliran. Ayos lang po, Doc. Wala naman pong problema ang bahay. Okay lang itong kaibigan ko. Aniyang nilakay niya pa ng pilit na tawa habang patuloy na kinukurot ang kaibigan niyang patago. Kunot ang noo ni Sian, hindi pa rin kumbinsido sa salitang ayos ni Laika. I don't think so. Tama naman ang kaibigan mo. Don't worry. I will contact someone para maglagay ng pansamantala niyong matirhan dito. Namilog ang mata ni Laika sa naging balak ng doktor. Hindi, ayos lang po talaga. Tama po talaga yung plano niyo, Doc. Napakalaking tulong po na iyan kay Laika. Nakakaiyak, salamat po talaga. Biglang singit ni Malu. Nampas niya sa puweta ng kaibigan kaya natigil ito, ngunit napahagalpak ng tawa. Hindi nga nagbibiro ang doktor at kinabukasan din ay dumating ang isang napakalaking truck para i-deliver ang cabin type na ready-made tiny house. Wow! Ang ganda! Excited na napalakpak si Kyla nang makitang dumating na bahay. Rise and shine! Tapos naabutan pa nila si Malu sa kusina na kumakain ng sandwich at nagkakape. Akong sumama sa truck para ihatid ang new house niyo dito. Ang cute ng house, di ba? At ngumisi ang kaibigan. Napabuntong hininga na lang siya, nakakahiya pero mukhang kailangan niya na lang tanggapin ang tulong na ito. Iisipin niya na lang na para sa anak niya ang ginagawa ng lalaki. Anak nito si Kyla. Kahit hindi nito alam, at least nabigyan niya ng pag-asang makatulong sa kanilang ama ng anak niya. Mabuti na lang talaga at hindi alam ni Malang tungkol sa ama ni Laika at nangyari sa kanila ni Sian ilang taon ang nakaraan. Baka hindi mapigilan ni Malu ang bibigat mo, sabi nito sa lalaki. Madaldal pa man din ito. Tsaka sabi ni Doc, huwag ka raw muna pumasok ng 1 buwan. Nagulat siya. Ano? Bakit? Matatanggal na ba ako? Hindi Gusto niya lang na tutukan mo raw ang anak mo. Pambawi doon sa ilang gabing hindi mo nakasamang anak mo. Parang maiyak siya sa narinig. Hindi siya makapaniwalang nangyayari ito. Tsaka sabi niya, kakatasan niya raw ang sahod mo kapag pumasok ka ngayon. Pahabol pa nito sabay ngisi. Sinulit niyang araw na kasama niyang anak. Gaya ng dapat niyang ginagawa dati. Ganitong-ganito sila nung hindi pa siya nagtatrabaho sa hospital. Kapag nakapag-ipon siya ng malaki at nakapag-start na siya sa negosyo, titigan na siya sa pagtatrabaho at araw-araw niya nang makakabanding ang anak. Nagising sila nang marinigang kalabog sa labas. Sa tiny house sila nakatira ngayon, gaya ng advice ni Malu. Hindi na muna sila titira sa lumang bahay. Dali-dali na lumabas si Laika at nagulat na lamang nang nasa labas ng bahay ang mga kagamitang pang-ayos ng bahay. Napabaling siya sa kotseng huling dumating. Bumaba doon si Dr. Sian na ikinalaki ng mga mata niya. Bakit nandito ang doktor? Gwapong-gwapo ito sa suot na trouser at polo dress na nakatupi hanggang sa siko. Mas lalo itong tumangkad sa paningin niya. Hindi pa rin siya makapaniwala habang palapit ang lalaki sa kinaroroonan niya. Good morning. Pasensya na sa storbo. Kasama kong architect na siyang magdisenyo ng bahay mo. Agad na bungad ni Sian sa kanya. Hindi agad siya nakapagsalita. Napabaling siya sa mga materialis na dumating. Bakit mo po ipapaayos ang... Hindi niya na alam kung anong susunod na sasabihin. Don't worry, sagot ko lahat to. Hindi ko ipapabagong lahat ng detalye ng bahay mo. Alam kong mahalaga sa iyo ang bawat detalye ng dating bahay. Kaya ang gagawin ay restoration lang. Gagawin itong mas matibay at babaguhin ang parte ng gusto mong ipabago. Kaya nga gusto kong sabihin mo sa architect na kasama ko ang ilang ideya mo. Mahabang paliwanag ng binata. Hanggang sa sumulpot sa likuran niya ang anak na kagigising lang at kinukusot pa ang mga mata. Napangisisisiyan ng makitang bata. Yumukhang lalaki para hawakan sa ulo nitong paslit. Hello baby, are you okay now? Tanong siya sa bata. Namamangha pa si Kyla habang pinagmamasdan ng lalaki. Napalunok si Laika habang pinagmamasdan ang pagbabago ng emosyon sa mga mata ng lalaki at ng anak. Baby, si Dr. Sian, boss ni Mama. Ang ama mo. Gusto sanang idugtong ni Laika sa sasabihin, kung pwede lang sana. Sumilay ang malawak ng ngiti ni Kyla na minsan lang gawin ng bata sa mabago lang nitong nakakilala. Hello po sir. Malit na boses na sabi ni Kyla. Hello princess. Hinawakan ni Sian ang kamay ng bata.
Napansin ni Laika kung paano nito hawakan ang kamay ng bata. Tila ayaw pa nitong bitawan agad iyon. At ganun din ang palitan ng titig ng dalawa na tila nangungusap ang mga mata ng mga ito. Ito na bang tinatawag na lukso ng dugo? Ang nasabi ni Laika sa sarili. Parati na lang nagugulat si Laika tuwing umaga na magigising siyang kasama si Kyla at si Sian sa malit niyang kusina. Simula nung gawin ang renovation ng bahay niya, parati na rin si Sian doon. Nasasanay na si Kyla at mukhang mas naging close pa ang dalawa. Can you mix this, baby? Ani ng lalaki sa bata na pumatong pa sa upuan para lang masilip ang ginagawa ng lalaki. Sure po, ganito po ba? Tuwang-tuwa na, tumalima agad ang bata. Yes, that's right. At bahagyang natawa si Sian sa reaksyon ng bata. Kita niyo po ito? Magaling po ako, di ba? Nagpasikat naman agad ang anak niya sa lalaki. Oo naman. Natatawang sang-ayon ni Sian. Natulala na lamang si Laika habang pinagmamasdan ng dalawa sa malit niyang kusina. Parang gusto niyang isipin na isa silang pamilya. Na si Sian ay asawa niya at aware ang anak niyang ama nito ang kasama nito sa kusina ngayon. Sana nga ganun na lang. Parang asaya lang mag-imagine, hindi niya maiwasang hindi maiyak. Mama! Sigaw ng anak na agad na bumaba sa upuan para salubungin siya. Nataranta pa si Sian sa biglang pagtalo ng bata. Nakahinga lang ng maluwag ang lalaki nang makitang hindi nasaktan ng anak na nakalapit sa kanya. Mabilis niyang napahid ang luwas sa mga mata at binuhat agad ang anak. Good morning, baby. Aniya sabay halik sa pisngi ng anak. Nabaling agad siya kay Sian na naka-apron pa sa harap ng kawali. Hi. Simpleng greet ng lalaki sa kanya na may kakaibang ngiti sa labi. Good morning po, Doc. Ang aga mo po yata. Wala ho bang gawa ngayon? Nahiya niyang tugon dito. Ang linis pa rin ng kusina kahit mukhang ang dami nitong niluluto ngayon. Noong una, hindi talaga siya makapaniwalang sobrang galing nitong magluto kahit ang yaman-yaman nito. Pero parati itong tumutungo doon para doon magluto at mag-agahan. Pakiramdam niya tuloy. Ginawa na itong morning routine ng doktor. Ayaw po umuwi ni Anderson, nawiwili sa dami ng babae sa hospital. Natatawang sabi ni Sian sabay lapag ng pasta. Feeling gwapo ang apelyido ni Anderson para kay Sian. Naikwento na rin ni Sian ang tungkol sa pagkababaero ni Anderson. Kahit papaano, nagbagong opinyon niya kay Sian lalo na pagdating sa mga babae. Naging karelyebo tuloy ni Sian ang kaibigan nito sa hospital kaya may oras pang tumambay sa bahay niya hanggang tanghali. Tapos nilang mag-agahan ay saglit na kakausapin ni Sian ang trabahante na siyang nag-aasikaso sa renovation ng bahay. Bago sila tutungo sa malapit na sapa para makapaglaro si Kyla. Nagpipiknik sila doon. Iyon ang dahilan kaya marami itong niluluto sa umaga. Mama, halika kasi! Sigaw ni Kyla sabay-sabay sa kanya ng tubig. Dahil nasa tabi siya at pinapanood lang ang dalawa. Umiiling at napapatawa lang ang lalaki sa tabi. Hindi malang inawat ang anak niya. Napilitan tuloy siyang makisali sa pinanggagawa ng dalawa. Nakisaboy na rin siya ng tubig. Siya naman ang punterian ni Sian kaya gumanti siya dito. Napuno ng halakhakan ng batis. Hindi man lang napansin ni Laika kung papaano siya pagmasdan ni Sian habang tumatawa siya ng malakas. Bakas sa mukha ng lalaking pagkamangha at aliwalas habang pinagmamasdan siya. Oh my God, son. Ano itong nalaman ko? I heard you are called an architect for a renovation. Renovation of the house of a girl? Tell me, anong relasyon yun ng babae? For Patty's sake, ayaw kong paniwala ng mga narinig ko. Gusto kong nanggaling mismo sa'yo. Naghurementado na ang ina ni Sian kinaumagahan ng tawagan siya nito para kumpirmahin ang mga usap-usapan. May trabaho pa ako, ma'am. Uwi ako dyan para pag-usapan ito. Seryosong tugon niya sa ina. Ayaw niyang pag-usapan nito sa phone lang. Gusto niyang kausapin ng magulang sa personal. At isa pa, sa loob ng isang buwan na iyon na nakasama niya si Laika. Napangalanan niyang familiar na nararamdaman na matagal nang nagpagulo sa puso't isipan niya. Mahal niyang babae. Iyon ang kahulugan ng mga kakaibang pakiramdam na lumukob sa sistema niya. Gusto niyang nakikita ang mukha nito sa umaga. Gusto niyang nakikita ang mga ngiti nito. Gusto niyang naririnig ang mga tawa nito. Handa siyang tanggapin kung ano man ang mga imperfections ng babae. Hindi lang ito, kundi pati ang bata. Kakaiba ang gaan at sayang nararamdaman niya kapag kasama niyang dalawa. Pakiramdam niya, isa silang buong pamilya. Balak niyang ligawan si Laika.
Gusto niyang dahan-dahanin ang lahat. Hanggang sa pumagi itong makasal sa kanya. Sigurado na siya sa desisyon niya, kaya gusto niyang ipaintindi iyon sa pamilya niya. Nakabalik na si Laika sa hospital. Hindi na siya kumuha ng magbabantay sa anak niya dahil gustong-gusto ni Malu na ito ang mag-aasikaso kay Kayla. Kaya lang na makabalik siya sa hospital, kakaiba ng trato ng mga kasama niya sa trabaho. Iwas na iwas ang karamihan sa mga ito. Halos ayaw siyang kausapin. Hindi niya maintindihan. At 1 linggo na rin ang nagdaan. Hindi na nakapasok pa si Sian sa trabaho. Nakakapagtaka. Araw-araw siyang tinatanong ng anak niya kung nandito ba raw ang lalaki. Halatang na-miss ito ng bata. Hindi lang naman ang anak niya, pati siya. Gusto niya na rin makita ang lalaki. Naninibago siyang hindi niya ito nakikita. Nasanay na siya sa loob ng 1 buwan na parati nila itong nakakasama sa bahay. 1 beses habang kumakain sila ni Malu sa bahay sa day off niya. May dumating na sasakyan sa labas. Agad siyang tumayo at mabilis na sumilip sa bintana. Kaya lang laylay ang balikat niya nang malamang hindi ang sasakyan ni Sian dumating kundi ibang sasakyan. Mga trabahante iyon na nagkakarga ng mga gamit. Tapos ng bahay at lahat ng dapat gawin ay nagawa ng maayos. Salamat kay Sian. Natupad na rin ang pag-aayos niya ng bahay. Uy, akala niya si My Loves na. Tudyo pa ni Malu nang bumalik siya sa hapag. Nalaylay ang balikat. Ano bang sinasabi mo dyan? Deny niya pa. Halata naman sa kilos niya. Hinahanap lang siya ng bata kaya gusto ko lang malaman kung nakarating na ba para sabihin ko sa anak ko. Ay sus, kunyari ka pa. Sige kunyari na lang, di ko napansin na panay kasulyap sa pinto nyo. E na-expect mong dumating no? Aminin. Patuloy nito na pinutol pa siya sa sasabihin niya. Tumikim ang kaibigan at umayos ng upo. Bagay naman kayo eh. Kung iniisip mong sasabihin ng ibang tao dahil binata si Doc at single mom ka, hayaan mo sila. Hindi naman sila ang magkaka-love life kundi ikaw. Kung siya talagang sinisigaw ng heart mo. Pinandiinan pa nitong salitang heart, sabay guhit ng heart sa ere. Kora ka na, mabuting tao si Doc at gwapo pa. Hindi ka na makakahanap ng higit pa sa kanya. Tapos ay humagalpak pa ng tawang kaibigan. Natahimik siya sa sinabi ng kaibigan. Ang tanong, pero kaya sila nang nararamdaman ni Sian? Baka one-sided lang ito at hindi naman pala talaga siya gusto ng lalaki. Ginagawa lang nito iyon dahil naawa ito at nararamdaman ito ang lukso ng dugo sa anak niya. Inakbayan siya ni Malu. Marami ka nang sinakripisyo para sa anak mo. Ilang taon kang tumayo sa sarili mong mga paa nang hindi umaasa sa iba. Deserve mo magkaroon ng katuwang sa buhay, Laika. Naiyak na niyakap niyang kaibigan, pati tuloy ito ay napaiyak na rin. Ito naman ang nanghampas sa kanya. Kairita ka, pinaiyak mo ako. Ilang beses naisip ni Laika ang mga sinabi ng kaibigan at ang sitwasyon nila ni Sian. Napagtanto niyang, handa na siyang sabihin kay Sian ang totoo niyang nararamdaman. Gusto niyang malaman ang nararamdaman ni Sian para sa kanya, bago niya sabihin ang tungkol sa bata. Gusto niyang magdesisyon ng lalaki nang hindi nito iniisip na may responsibilidad dito sa kanya. Kapag nalaman niyang one-sided lang ito, lalayo siya at hihilumin muna ang sugat na dulot ng rejection. Babalik siya kapag ready ng puso niyang harapin ulit ito. Dito sa bahay nito siya babalik. May naghahanap sa iyo sa baba, Miss Abarcas. Isang kasama niyang tumawag sa kanya. Dalian mo, mukhang galit. Kinakabahan na napatayo siya agad. Mas lalong lumalakas ang kabog ng dibdib niya habang papalapit sa labi. Pagkarating niya sa labi ay isang malakas na sampal ang sumalubong sa kanya, dahilan para mampasinghap at magbulungan ng mga taong nasa paligid. Isang matangkad na babae na mas pinatangkad pa ang heels na suot, halatang yayamanin. May mamahaling bag na bitbit at sobrang ganda. Hindi ko na kailangang tanungin pa ang pangalan mo. Para malaman kung ikaw si Laika Abarcas, malayo pa lang. Umaalingangon ang pagkaamoy ng langsa mo. Sunod na sinabi nito sa kanya. Napatulala siya. Hiya, galit at pagkalito ang halo-halong naramdaman niya sa mga oras na iyon. Hindi niya alam kung anong nagawa niyang kasalanan sa babaeng ito para saktan na lang bigla at pahiyain sa harap ng maraming tao. Hindi mo ba alam na engaged ng lalaking kinakalantari mo? At talagang nanghingi ka pa ng renovation ng lungga mo. Ang kapal naman pala talaga ng mukha mo. Sunod na buwelta nito. Ano po ang... Di ba may anak ka na? Di ka ba nahiya sa anak mo? Iyong mama niyang immoral.
Pinapatira siya sa bahay na hinutot niya lang mula sa lalaking taken na. Putol nito sa sasabihin niya pa sana. Yan bang tinuro mo sa anak mo? Pinapakita mo sa anak mo kung gaano ka kakate? Gusto mong lumaking gaya ng anak mo? Siya nga naman, anak mo yun eh. Paniguradong susundin niyang yapak mo. At nagbitaw ito ng tao na nakakainsulto. Huwag mong idamay ang anak ko dito. Mahina at nanginginig niyang sambit dito. Ay, bakit hindi? Well, wala ka na rin namang magagawa. Kapag naikasal na kami ni Sian, kukunin ko rin sa yung mga nagastos niya sa'yo. Conjugal property yun. Kaya may magagawa ko para mabawi ang inaaksay niyang pera sa'yo. Ang mga imahinasyon na nabuo sa isipan niya ay tila tore. Nagumo sa isang iglap. Ang lalaking minahal niya at handa niya ng pag-alaya ng lahat-lahat sa kanya ay engaged na sa iba at malapit ng ikasal. Itong babaeng sobrang ganda, halatang mayaman, ay sumugod dito upang ipagmukha sa kanya kung gaano siya kababa kumpara dito. Akala mo ba dahil tinutulungan ka niya, mahal ka na niya? Before me and you, marami ng babaeng dumaan sa buhay niya. Masigit pa sa'yo. But luckily, sa akin pa rin siya babalik. I'm his first love, his friend, his childhood sweetheart, and his family favorite. Kasal na lang kulang para maging isa kami. Kaya huwag mo nang subukang pumagitna kung ganyan lang itsura at level mo. Saka ito umalis. Umalis itong sinisigurong sirang-sira siya. Nanlalambot ang mabinti niya, parang gusto nang bumagsak ng katawan niya sa sahig dahil sa hiya. Gulat at sakit. Nagpatuloy ang bulungan ng mga tao sa paligid. Pinag-usapan siya, tila ginigisa siya sa sarili niyang mantika. Nababaliw ka na ba? Bakit pa kasi? Ano bang nangyari? Natataranta si Malu sa kabilang linya habang hila-hila niyang anak tungo sa highway. Isang bagay na gusto niyang mangyari, ang umalis sa lugar niya iyon. Umalis sa kahiyan, sa sakit at nakakasakal na sitwasyon. Gusto niyang protektahan ang anak at sarili niya sa mga bagay at taong nasa lugar niya ito. Paniguradong husgahan sila. Paniguradong ang anak niya madadamay. Kaya lalayasan niya ito kasama ng anak. Hindi ko alam paano sisimulan, Malu. Nanginginig ang boses niya sa pag-iyak habang kausap ang kaibigan. Saan mo balak magpunta? My God, Laika. Kumalma ka muna. Huwag kang munang padalos-dalos. Umiling siya habang umiiyak. Hindi ko na alam. Hinila niyang bata nang dumating siya sa tricycle. Nang banggitin niyang terminal sa driver ay narinig niyang napamura si Malu sa kabilang linya. Inabutan pa sila ni Malu sa terminal ng mga isang oras bago sila nakasakay sa bus. Niiyak na niyakap siya ni Malu. Naintindihan ko na ngayon kung bakit. Naintindihan ko na ngayon ang nararamdaman mo. Alam kong padalos-dalos ang desisyon mo ito. Pero kung ito lang ang paraan para gumaan ang loob mo, sige, hayaan kita. Pero sana mag-ingat kayo kung saan man kayo makarating. Naiyak na nagyakapan sila ni Malu sa terminal ng bus. Dumaan si Malu sa hospital bago ito nagtungo sa terminal at nalaman ang nangyari. Habang tumatakbo ang bus, nakikita niya sa harapan niya ang senaryo kung saan masaya pa sila magkasamang tatlo ni Sian sa lugar na iyon. Ang lahat ng masasayang alaalay bumalandra sa harapan niya na parang nanunukso sa kanya upang maiyak pa siya ng todo. Kanina pa nag-aalala at parang umiiyak na rin ang anak niya sa tabi niya habang nakikita siya nitong umiiyak. Gusto niyang pigilan ito pero hindi niya magawa. Parang gusto niyang murahin ang sarili. Ito na lang bang parati niyang magagawa? Bro, at last, nahanap na namin ang babaeng matagal mo nang pinapahanap sa amin. Kung kailan muntik na namin ibasurang tungkol dito. Saka naman nagpakita. Bungad ng kaibigan ni Sian habang abala siya sa ginagawa sa opisina. Hindi na muna siya bumalik sa lungsod upang asikasuhin ng pagkumbinsi niya sa mga magulang niya tungkol kay Laika. Nililigawan niyang magulang upang makumbinsi. At first, talagang disappointed ang mga magulang niya nang malamang may anak na nga ang babaeng nagugustuhan niya. Pero sinikap niyang makumbinsi ang mga ito. Sige, kapag nagstay ka dito ng 4 na buwan, baka pag-isipan namin ng mama mong tungkol sa pagpapakasal mo sa babaeng iyon. Iyon ang sinabi ng ama, kaya ang hospital sa syudad ang inaasikaso niya habang nandun siya. Bakit di mo na pala naitanong ang tungkol doon? Sumuko ka na? Natatawang tudyo pa ng kaibigan, sa totoo lang. Oo, nawala ng interes niya sa taong iyon simula nung makilala niya si Laika. Send it to my email. Thank you. Aniya, ayaw niya masayang ang effort ng kaibigan. Matagal-tagal din nung huling update ng mga ito sa kanya,
kahit nawala na siya ng gana sa paghanap sa babae ay hinanap pa rin ng mga ito. Siguro, na-curious lang talaga siya noon, kaya para siyang na-obsess. Na naghanap sa babae, iniwan siya matapos makipag one night stand. Nanibago siya at na-challenge kaya hinanap niya. Baka ganun lang iyon. Nang dumating ang email ng kaibigan ay walang gana niyang binuksan iyon, ngunit nawalang antok niya. Nang bumungad sa kanyang profile ng nag-iisang babaeng dahilan kung bakit nililigawan niya ngayon ang magulang niya. Laika Abarquez, 20 years old. Nilagay ang address nito sa baryo na tinitirhan nito ngayon. Ang background ito, dati pala itong nurse aide sa hospital niya. Matagal niya nang nakasalamuha ang babae pero kung kailan nagtungo ito sa probinsya matapos mangyari sa kanila ay sa kanya ito nakilala ng lubos. Ilang beses na pala silang pinagtagpo ng babae. Parang gusto niya nang maniwalang tadhana ng parating naghahanap ng paraan para magkita sila ulit. Naalala niya si Kyla, namilog ang mata niya at agad nang patawag sa kaibigan. Oh, nakita mo nang pinasa kong I want to hire a private investigator for this. ASAP, ipadala niyo sa hospital ko doon. At ipahanap ang mga sample na ginamit ng batang nagngangalang Kyla Abarquez. I want to prove something. Ano yung pinutol ang sasabihin ng kaibigan? Hindi niya namalaya na tumas ng boses. Calm down, bro. Bakit ba kasi? Natatawang kaibigan sa naging reaksyon niya. Cause I think the child is mine. Tulala na sambit niya sa kawalan. Tumakbo lamang ng 1 linggo bago lumabas ang resulta ng DNA. At manghang-mangha si Sian nang malaman ng batay kanyang ang anak. Gusto niyang bumalik sa probinsya para yakapin ng mahigpit ang mag-ina niya. Kaya lang tila binuhusan siya ng malamig na balde ng yelo nang marinig niyang isang balitang wala ng mag-ina niya sa probinsya na pinag-iwanan niya sa mga ito. Sir, nagtungo si Ma'am Andrea dito. Sabi ng mga nandito sa hospital. Sinampal at pinahiya daw ni Ma'am Andrea yung si Laika Abarquez. Tapos nanula silang balita kay Miss Abarquez dahil hindi raw pumapasok. Kumuyom ang kamay niya sa nalaman. Iyong nagngangalang Malu, imbestigahan mo siya. I'm sure, alam niya kung saan nagpuntang mag-ina ko. Maring utos niya sa investigator. Nang gagaliti siya ng malala si Andrea, kailangan niyang disiplinahin ng babae. Kilala niya ito. Kababata niya ito kaya kabisado niya ng ugali ng babae. Nakipagkita siya sa ama ni Andrea upang ibalik ang ininvest nito sa hospital nila. What the hell is happening? Napampa sa mesa ang galit na galit ng ama ng babae. Ang totoo niyan, masyadong malu si Andrea at madalas gamitin ng babae ang credit card na nakakonekta sa account ng negosyo nila. Idagdag mo pa ang sugaro lang ama ni Andrea dahil close ang pamilya niya at ang pamilya ng babae, pinalampas niya iyon. Pero sa pagkakataong ito, napuno siya. Tao lang siya. Hindi siya garter na pwedeng stretchable lang, pasensya kahit niipit na pwede pang unatin. As simple as that, sir. Matagal ka nang walang share sa negosyo. Dapat kang magpasalamat na kahit papaano ay ibibigay ko ang full na amount na ipinasok mo sa negosyo namin long time ago. I'm sorry, pero kung may dapat kang sisihin, it's your daughter. She's really getting into my nerves. Because of her, I'm cutting the ties between us. At tinalikuran niya ng maedad ng lalaki. Mabilis naman agad yung nakarating sa ama niya. Galit na galit ito sa nabalitaan. Paniguradong nagpaawang ama ni Andrea sa ama niya para magalit ito ng ganito. Pamilya, kaibigan, at totoong mga taong winalang hiya mo siyan. Para ano? Para sa babaeng yun? This is all about that bitch again. Don't. Kumuyom ang kamay niya nang putulin niyang sasabihin pa sana ng ama. Don't you dare call her like that. Nalilisik pa rin ang mga mata ng ama nang ibagsak niya sa table ng sala ang 10 folder na naglalaman ng napakaraming papel. Naglalaman niyo ng lahat ng ebidensya ng tungkol sa pagnanakaw ng ama ni Andrea at ni Andrea sa pondo ng negosyo nila. Pamilya? Kaibigan? Tutong tao, ha? Natawa siya. Pagkatapos mong mabasa dito lahat ng kagaguhan ng taong tinuring mong kapamilya pa, tingnan natin kung gugustuhin mo pa siyang makita pa. Iyong mag-ina ko, wala silang ginagawa sa inyo, pero hinusgahan niyo kaagad. Nagbitiw siya ng bahaw na tawa. Hindi nakapagsalita ang ina at ama niya. Kita niyang nalilitong emosyon na nakabalatay sa mga mata ng magulang. Yes, your own flesh, your own granddaughter. Your real family is just out there. Naghihirap, nakatira sa kabundukan. Know what? Alam niyo ba kung anong nakaka-proud?
Nalaman kong napakabait ng anak ko. Napalaki siya ng maayos ng babaeng hinusgahan niyo. Pinalaki siyang mag-isa ng babaeng iyon nang hindi kailanman nanghingi ng tulong ko. Nagbitiw siya ng mapait na ngiti. Dahil doon, mas lalo akong humanga sa kanya at mas lalong minahal. Kumuyom ang kamay niya bago nagsalita. Merong basbas niyo o wala, hanapin ko siya. At iniwan niya ng dalawa na nakatulala. Kinabukasan ay napuno ng missed call ni Andrea ang phone niya. Wala siyang ibang choice kundi ang magbago ng number. Sigurado ka na talaga? Final na? Kasi itong bibili ng bahay. Medyo alanganin pang kaibigan niyang sabihin iyon. Pinapadil ni Laika ang lote at bahay niya dito. Masakit para sa kanyang i-give up ang lote at bahay. Saksi ang property ni iyon sa napakaraming dagok na dumating sa buhay niya. Ang lugar, ang mga tao doon, ang mga nakakakilala sa kanilang pamilya noon, at alaala. Napakahirap pakawalan. Gusto ng taong iyon na makadil ka sa personal bago niya bilhin ng bahay. Sa tingin ko, baka dapat mo na siyang kausapin na talaga. Kasi 'di ba? Kailangan mo na ng pera para makapagsimula ka na sa negosyo mo. Paliwanag ni Malu sa kabilang linya. Bakit hindi na lang ikaw ang kausapin niya? Kaya nga kailangan ko nang maibenta iyan dahil wala na kaming pera. Gusto niya pa talaga na gumastos ako, makita lang siya. Iritado siyang nakipag-usap kay Malu. Narinig niya lang ang tao ng kaibigan. Sige, sabihin ko sa kanyang namumulubi ka na kaya di mo siya makakausap ng harapan. Pang-aalas ka pa nito sa kanya. Basta, ikaw nang bahala. Same pa rin ang presyohan. Last price na yan. Mamaya niyan, gusto lang tumawad kaya gusto akong makausap sa personal. Nakabusangot niyang sabi. Natatawa na lang si Malu sa huling sinabi niya. Ilang saglit ay dumating ng anak niya. Bumili ito ng ice cream habang naghihintay siya sa upuan sa park na iyon. Anong flavor ang binili mo? Aniya agad sa anak nang makaupo katabi niya. Chocolate, gusto mo? Iniumang pa ng anak ang chocolate upang matikman niya. Napinaunlakan niya naman. Nakasuot siya ng sexy na type na massage therapist costume. Habang bitbit niya ang flyers na naglalaman ng mga services ng spa. Nangangalay ng paa ni Mama. Aniya sa anak. Hawakan mo, Mama. Ibinigay nitong ice cream sa kanya. Huwag mong kagatan ha. Nakikita kita. Pinagbantaan pa siya nito sa ice cream nito. Napanguso na lang siya at parang matatawa pa. Yumuko ang anak niya. Nagulat siya nang tanggalin ng anak ang heels niya. Masakit ang paa pero naka-heels pa. Ano ba yun? Ngumusong anak niya. Kasama yan sa outfit ko. Kailangan magbukang sexy si Mama para magka-customer ang spa. Ginulo niyang buhok ng anak habang natatawa sa mga reklamo nito. Simula nung umalis siya sa baryong iyon, hindi na siya nagka-interest na pumasok bilang nurse aide sa mga hospital. Tuwing nakakakita siya ng doktor, naalala niya si Sian. Iyon ang isa sa iniiwasan niya. Ayaw niyang masaktan ulit dahil sa mga alaalang iyon. Kasalanan niya naman, siya lang naman itong assuming. Mas mabuti ng ganun kaysa marinig niya pa mula sa bibig ng lalaki na hindi siya nito gusto. Mas masakit iyon. Tumambay sila saglit doon habang nagkukwentong anak niya sa mga nangyayari sa school. Masayang pinapakinggan niya ang anak habang pinagmamasdan ng fountain na bigla-biglang mambubulabog sa mga kalapating nandun. Tapos ng trabaho niya sa araw na iyon, tuwing hapon, ganito ang gawa nila ng anak niya. Maghihintay sila ng sunset, magkukwentuhan ng walang katapusang topic. Hindi kasi naubusan ng anak niya ng topic. Tapos ay, magkasabay silang maglalakad pa uwi ng nakayapak siya dahil hindi na magawang suotin pa ang heels. Dadaan sila sa paborito nilang isawan at kakain doon bago tutuloy sa inuuwian. Hoy, babae, sabi ng bibili. Siya na lang daw ang pupunta dyan. Ibinigay ko na sa kanyang address mo. Sabi ko kasi ayos lang. Tumawa si Malu sa kabilang linya. Ano? Baliw ka. Wala pa nga akong sinabing ibigay mo eh. Kung pwede niya lang ipasok ang kamay niya sa phone para makarating sa kaibigan ng sapok niya dito. Ang tagal mo mag-reply, nainip ako kaya binigay ko na. Di wala kang sinabi kung makakapunta ka dito. Ibebenta mo ba talaga? Paligoy-ligoy ka pa kasi. Siya pang binungangaan nito. Paano kung mafia yan? Paano kung mag-offer sila ng sumayo ako sa club nila? Pagbibiro niya sa kaibigan. Pumapahag na siya doon. Tama naman ito.
Dapat siyang naghabol sa mga bibili ng bahay. Siya itong matindi ang pangangailangan kaya talagang bawal ng pakimi. Humitit ka ba ng insenso? Bakas ang iritasyon sa boses ng kaibigan. Grabe siya. Bulalas niya. Napabuntong hininga siya nang maibaba ang cellphone. Tumingin siya sa flyer na hawak. Naitapon niya iyon sa ere nang wala sa oras at napasigaw. Sa wakas, makapagbukas na ako ng sarili kong negosyo. Hindi na ako magiging trabahante ng putsyong spa na iyon. Kaya lang kalaunan ay napagtanto niyang wala palang pera niya. Kaya kailangan niya pang kumayag muna ngayon kasi baka wala silang kainin kinabukasan. Kaya tuloy ang huli, namulit siya ng flyers na nag-fly ng itapon niya. Literal na nag-fly iyon kanina. Saka dali-dali siyang lumapit sa mga taong dumadaan para magbigay nun. Laika for mayor, baka gusto niyong magpamasahe. Affordable na affordable po. Kahit pa maghapon kayong tumambay sa spa namin. Sabay bigay niya sa mga papel. Seryoso ka talaga dito na matitino ang mga makakausap ko ngayon, Malo? Nasa tenga niya ang cellphone niya at nagdadalawang isip pa siya habang papasok sa isang mamahaling restaurant. Iyong damit niya 50 pesos lang sa ukay. Di niya naman knows na isang mamahaling restaurant pa kayo pagkita yung taong sinasabi ni Malu. Andyan ka na? Umiirit pa na tila kinikilig pa si Malu sa kabilang linya. Oo, gaga. Ano bang ginagawa mo dyan? Huwag mo akong babaan ng cellphone dyan. Kapag sindikato to, lagot ka talaga sa akin. Bantayan niya sa kaibigan. Oo na. Tapos sumagalpak pa ito ng tao sa kabilang linya. Biglang may lumapit na babae sa kanya. Kung may reservation ba raw siya. Niyas po? Aniya sa babae. Yes, dito po tayo. At iginiya siya ng babae tungo sa loob. Napatingin siya sa paligid na mamangha siya sa romantic vibes ng lugar. Hindi pa sila nakakarating sa table na dapat nilang puntahan nang biglang mamatay ang ilaw sa paligid. Ang naiwan ay ang mga nakasinding kandila sa bawat table ng kainan. Natatarantang agad niyang binuksan ng flashlight ng cellphone. Pero di pa man niya nabubuksan ay nagulat siya nang bumukas ng spotlight at nakatunayan sa banda niya. Nagugulan na napatingin siya sa paligid. Bakit sa kanya nakatuon ang ilaw? Akmang tatawagan niya si Malu nang biglang tumunog ang mic. Hello? Mic test? Para siyang naitulo sa kinatatayuan nang marinig ang pamilyar na boses na iyon. Hinanap niyang pinanggalingan ng boses, pero natigilan siya nang sumulpot sa liwanag ang lalaking hindi niya inaasang makikita niya doon. Mabilis siyang tumalikod para umalis. Naguguluhan siya. Anong nangyayari? Ipapahiya na naman ba siya? May mga guard sa labas, kaya kung may balak kang tumakas, huwag mo nang balakin. Anito na nilakipan pa ng tawa. Nagsitawanan ng mga taong nasa paligid. Napapikit siya. Sabi na isa na naman ito sa pamamahiya nito sa kanya. Matapos ang ginawa ng fiancé nito. Si Sian na naman ang gagawa nun. Bakit di niya napansin na binaligtad lang ng pangalan nito? Niyas, kapag binaligtad, Sian. Ang tanga-tanga niya talaga. Kastigo niya sa sarili. Alam ko ng lahat, kaya hindi mo na kailangan mag-explain. Umiiyak na siya habang nanatiling nakatalikod, pero lumapit si Sian upang tumayo sa harapan niya at igiyan nito ng kamay ang mukha niya upang magkapantay ang mga tingin nila. Ang hilig-hilig mo talagang tumakas. Wala ka pa rin ipinagbago. Ngumiti ito at pinunhasan ang luha niya sa pisngi niya. Anong ginagawa mo dito? May fiancé ka na. Hindi pa ba kayo tapos sa panggugulo niyo sa akin? Umiiyak niyang sambit. Ano naman kung alam mo ng lahat? May mababago ba? May fiancé ka na. Kaya itigil mo na itong kalokohan mo. Pinahid niyang luha. Hindi niya alam ang nangyayari. Ang gusto niya lang ay, sana huwag na siyang paglaruan ito ng ganito. Napakapa siya sa dibdib nang magsimula na naman itong magwala. Ilang beses niyang minura ang puso niya. Nakita niya lang ulit ang lalaki para naman agad na minamartilyo yung dibdib niya sa lakas ng kabog. Napakalandi mo talaga. Bulalas niya sa sarili. Nagulat na lang siya nang biglang lumuhod sa harapan niyang lalaki. May nilabas itong maliit na box mula sa bulsa. Para pa rin siyang nakalutang kahit noong buksan itong maliit na kahita sa harapan niya. Tumambad doon ang kumikinang na singsing. Nagsimula namang mag-ingay na sa paligid. Gulat at naguguluhan pa rin siya nang tingnan ng paligid. Laika, look at me, please. Hinawakan ni Sian ang kamay niya upang matuon dito ang atensyon niya.
Mas lalong bumuhos ang luwas sa mga mata niya nang mapagtantong nangyayari. Hindi ka makakalabas sa restaurant na ito kapag di ka nagyas. Nagtawanan ulit ang mga tao. Fuck you bro, walang pikunan. Kensyo ng malalaki sa tabi na kaibigan ni Sian. Kasama doon si Anderson. Nalumipad pa talaga papunta doon mula sa probinsya para lang masaksihan ang proposal ng kaibigan. Please, look at me baby. Malumanay ang boses ng lalaki sa pagkakataong iyon. Patagal silang nagkatitig ang dalawa. Will you marry me? Laika Abarquez, soon to be Mrs. Frosto. Mas lalong gumulo ang crowd at nagkantsawa na. Ayos lang yan. Friendship goal natin iyang pagkadilulo. Galing ulit sa mga kaibigan ni Sian iyon. Napatingin siya sa babaeng na aninag niya mula sa mga taong nandoon. Si Malu. All this time, kasabwat ito sa nangyayari ngayon. Naiyak na rin ang kaibigan habang nanunood. Alam niyang sa lahat ng taong kilala niya, ito ang mas natutuwa para sa kanya. Bumaling siya sa lalaki sa pagkakataong ito. Sinunod niyang puso niya. Tumango siya at naiyak na ngumiti. Oo, papakasal ako sa iyo. Natahimik ang lahat habang nagsasalita siya. Ngunit nung matapos siyang sumagot, nagkagulo at napuno na naman ng kantsawa ng paligid. Nagsipagkalampangan ng wine glass ang mga tao sa paligid. Chini-cheer sila. The day after that proposal, maiyak na dumalaw sa lumang bahay nila ang ina at ama ni Sian. Iyon ang unang beses na nakilala at nakasama ng mga ito ang apo. Ilang beses siyang nagsorry sa ginawa niyang pagtago sa apo ng mga ito. Kita niyang pangungulila at pagmamahal sa mga mata ng magulang ni Sian para sa bata. Bagay na nagbibigay ng init sa dibdib niya. Ito ang mga bagay na wala siya na mayroon ang anak niya. At napakasaya niya. 3 buwan ang dumanay, kinukulit na siya ni Sian na mag-decide na tungkol sa date ng kasal. Katulong niyang kaibigan para sa preparations niya sa kasal. Ano mo ito pang ikakasal dahil excited na excited dito habang nagpiprepare pa sila. Pasalin nito. Isang invitation ipinahabol ni Malu sa ipapadala. Namilog ang mga mata niya nang makita ang pangalan ni Andrea doon. Kaga ka. Bulalas niya sa kaibigan. Nakalis nang magdi-deliver nun. Nahuli na siya at di na iyon nahabol. Patawa-tawang kaibigan nang makita ang frustration sa mukha niya. Kahit ganun ang ginawa ni Andrea sa kanya, wala sa isip niyang gumanti sa babae. Hindi worth it na pag-aksaya ng oras. May basbas ng pamilya ni Sian ang nangyaring kasal na ginanap. Ang mga babaerong kaibigan ni Sian ay suportadong lalaki. Isang kindat lang ni Anderson sa mga kababaihang dumalo. Nagkahagikikan agad ang mga babae. Masaya at matiwasay na natapos ang seremonyas. Hawak siya sa kamay ni Sian palabas ng simbahan. Hindi niya inaasahan na sa mahabang panahong maghiwalay sila. Magkikita at magkikita ulit sila. Nakahanap pa rin ng paraan ang tadhana na ipagtagpo sila kahit ilang beses niyang sinubukan nitong takasan. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli! Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.